Nagising ako nang ako'y muling isinilang sa araw na. Sinundo ako ng aking tatlong kuya upang dalhin pabalik sa angkan ng Lin. Mamatay ka na kaya? Ipagkakasal si Yeking sa kanya. Ang lupit mo naman. Nagulat ako, pinasundo pa tayo ni tatay. Kay Yeching na tong prom D. Hindi ko talaga maintindihan si tatay. Kahit dalhin natin tong prom din na to, pabalik sa angkan ng Lin. Hindi ko rin siya kikilalaning kapatid. Tama ka. Si Xiaolan lang ang kikilalanin namin, kapatid, si Iking. Karapat-dapat lang siyang magsipilyo ng sapatos ni Xiaolan. Sa nakaraang buhay, dahil kay Linzilan, yung peke na mayamang dalaga, sinadya niyo akong saktan. Ngayong buhay na ito, luluhod kayo sa akin para humingi ng tawad. Si Yeching, isang promdi. Nako, sa araw ng kaarawan ng tito ay uuwi siya. Talagang malas. Huwag mong sabihin yan. Si Yeching ang panganay na babae ng pamilya Lin. Mabait ang mga magulang. Pinayagan akong manatili sa pamilya Lin. Dapat kong suyuin siya. Pagbutihin kong mapasaya siya. Lan. Ang tatlong kuya mo ay sobrang lamang sayo. Hindi mo kailangang suyuin siya. Totoo. Sinabi ng tatlong kuya, ako lang ang kapatid na babae nila. Kung sa hinaharap, maglakas loob siyang apihin ka. Ang tatlong kuya mo, tiyak na tuturuan siyang maging tao. Magandang araw, Miss Yeching. Unang araw ninyo sa bahay. Ang tatlong ginoo, naghandog ng regalo para sa inyo. Mula sa panganay na ginoo, isang puting jade pendant. Mula sa pangalawang ginoo, isang haute couture gown. Mula sa pangatlong ginoo, galing sa pinakamahusay na perfumer, isang bote ng pabango na ginawa niya. Ang tatlong mabuting kuya, upang ipakita na hindi nila ako welcome. Talagang pinaghirapan nila. Yeking. Ang bote ng pabango na ito, ay pinaghirapan ko ng husto. Bakit hindi mo agad ispray? Ang panganay na babae ay walang modo. Kayong mga ito, wala rin bang modo? Binibini, pinabuhusan ni Third Young Master si Yeching, ng dugo ng aso. Ha ha ha, ang galing talaga ni Third Young Master. Unang araw pa lang ni Yeching dito, binuhusan na ng dugo ng aso. Tingnan natin kung paano pa siya, magpapakatatag sa pamilya Lin. Masyadong garbo si Third Brother. Sabihan mo ang mga tao, huwag dapat malaman ng mga tagalabas, ang nangyaring ito. Baka isipin ng iba, hindi namin tinatanggap si Yeching sa pamilya Lin. May masama pong nangyari. Ginamit ni Yeching si Third Young Master para takpan ang dugo ng aso. Ano? Mukhang hindi basta-basta si Yeching. Hindi siya madaling kalaban. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Ginamit mo akong panangga sa dugo ng aso. Mga tauhan, dapin niyo si Yeking, bibigyan ko siya ng leksyon. CJ, dakpin ninyo ako. Mas mabuti pa nga na malaman ng lahat na hindi ninyo kayang tanggapin ang sarili ninyong kapatid na babae. At kayong mga alila, mangahas kayong saktan, ang panganay na anak na babae ng pamilya Lin. Mga walang utak, hindi na ba ninyo pinapakinggan ang utos ko? First Young Master, Second Young Master, Third Young Master. Magsisimula na ang piging. Tinatawag kayo ng ginoo sa loob. Tatay, Tatay, maligayang kaarawan po. Hoy! Ang bait-bait naman ng bunso. Tatay. Ito po ang Pine and Crane painting ni Ji Wang Yulin.
Ngayon po ang ika-55 taong kaarawan ninyo. Naway mabiyayaan kayo ng mahabang buhay tulad ng puno at tagak, at manatiling bantog magpakailanman. Tatay. Tatay, huwag po ninyong isipin. Ang painting na ito ay mula pa sa Republic of China era, halagang 700,000 plus lang. Pero ang perang ito, pinaghirapan at pinag-ipunan ni Xiaolan sa kanyang investments. Ang pangalawang anak na babae ngayong taon, ay baguhan pa lang sa trabaho, di ba? Nakakapag-ipon na agad ng ganito kalaking halaga. Napakagaling talaga niya. Napakaswerte ninyo, Chairman Lin. Ano kaya ang regalo ng panganay na anak na babae para sa chairman? Mukhang wala namang handa ang panganay na anak na babae. Hindi nakakagulat. Siyempre, lumaki sa labas. Natural lang na may sama ng loob sa chairman, ganoon talaga. Tigil na, Xiaomin. Ate, pasensya na. Hindi ko alam na wala kang regalo. Kung sinabi mo lang sa akin ng mas maaga, pwede sana kitang tulungan. Ang bait-bait talaga ng pangalawang anak na babae. Ang panganay na anak na babae nakakabalik lang. Kung ikukumpara sa pangalawa, napakalayo ng agwat. Oo nga. Kahit walang pera, pwede namang maghanda ng ibang regalo. Kahit man lang, magluto ng pansit para sa mahabang buhay. Sa totoo lang, sa puso niya, wala ang ama, wala ang pamilyang ito. Malamang, galit pa rin siya sa atin dahil hindi natin siya agad hinanap. Sinong nagsabing wala akong handa? Ito ang regalo kong handog. Ito, ang regalong inihanda ko. Kumalat na ang tinta. Nasira na ang larawang ito. Ye Ching, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung gaano kahirap pinagdaanan ni Xiaolan para makuha ang larawang ito? Dahil hindi mo kayang pantayan si Xiaolan, sinira mo ang regalong ibinigay niya sa tatay. Napakakipot ng isip mo, parang hindi ka tunay na anak ng pamilya Lin. Yi King, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, hindi ka namin kikilalang kapatid. Ate, kung ayaw mo sa akin, pwede naman akong umalis. Kailangan mo bang sirain ang regalo ko sa tatay para sa kanyang kaarawan? Masamang pangitain ang masirang regalo sa kaarawan. Paano kung may mangyari sa tatay? Peking larawan lang naman ng mga crane at puno ng paint yan. Wala namang masama kung masira. Kung hindi, pag nalaman ng iba na itinuturing ng pamilya Lin na kayamanan, ang isang peking larawan. Kakahiya tayo. Hindi peke ang larawan ng mga crane at puno ng pine. Ito ay binili ko mismo. Sa auction ng Christie's. Nandoon ako noon. Yi King, hinahamon mo ba si Xiaolan pagkatapos ng selebrasyon? Hindi kita palalampasin, Lin Zaizu, para sa isang ampon. Pinahihirapan mo ang sarili mong kapatid. Ang galing-galing mo talagang kuya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Yi King, paparusahan kita ngayon din sa ilalim ng batas ng pamilya. Tatay, hindi ako nagsisinungaling. Peke talaga ang larawang ito ng mga crane at puno ng pine. Ye Ching, sinasabi mong peke ito. Bakit mayroon pang isang larawan sa ilalim ng Pinay and Crane painting? Mukhang, peke nga talaga itong Pinay and Crane painting. Pero itong nasa ilalim na larawan, parang pamilyar ang itsura. Ito ay ang A Thousand Li of Rivers and Mountains. Noong araw, ang A Thousand Li of Rivers and Mountains, na ginaya ni Master Zhang Chenbai, sa Sotheby's auction, ay naibenta sa halagang 330 milyon. Ang isang ito ay ang tunay na obra. Ang halaga nito ay hindi matatansya. Professor Zing, baka nagkakamali po kayo. Paano pong naging A Thousand Li of Rivers and Mountains ito? Ang A Thousand Li of Rivers and Mountains ay matagal nang nawala, di ba? Si Yi King, yung probinsya ng yan. Paano niya makikilala ang Thousand Li of Rivers and Mountains? Paano niya malalaman na may iba pang larawan sa ilalim ng Pine and Crane? Para sa akin, isa itong pakana niya, upang siya lang ang maging bida sa birthday party ngayon. Mahigit 40 taon na akong nag-aaral ng mga lumang painting. Tunay o peke ang A Thousand Li of Rivers and Mountains. Agad kong makikita. MS, Ye Ching, paano mo nalaman na ang tunay na A Thousand Li of Rivers and Mountains ay nakatago sa loob ng Pinay and Crane painting? Sinabi sa akin ito ng tatay ko. Ano, si Chairman Lin? Ako? Kailan ko sinabi sa iyo yan? Noong unang beses kong makilala si Papa, sinabi ninyo sa akin na ang huling may-ari ng A Thousand Li of Rivers and Mountains ay si Gi Huang Yulin. Pagkatapos, inimbestigahan ko ang buhay ni Gi Huang. Nalaman kong si Gi Huang ay gumawa ng 2 Pine and Crane painting. Hula ko, noong panahong iyon, itinago na niya ang A Thousand Li of Rivers and Mountains sa loob ng sarili niyang likha. Chairman Lin, napakaswerte ninyo.
May anak na babae kayong matalino at maunawain. Talagang karapat-dapat na maging anak ng pamilyang Lin. Xiaoqing. Sa susunod na linggo, pumunta ka sa corporate secretariat. Pa, ilagay na lang si Yeking sa development department para mas marami siyang matutunan sa ground level at para maging handa sa mas mabibigat na responsibilidad. Tama ba yon, di ba? 8. Tama po si third brother. Kakatapos ko lang mag-college. Dapat nga akong magsanay ng husto. Para makatulong ako kay Papa sa hinaharap. Napakaganda na magkasundo kayong magkapatid. Labis akong natutuwa. Tayo'y magtagay. Lumabas ka na, ako na ang mag-aayos. Kuya San, simulan na natin sa iyo. Ang mga dokumentong ito, ayusin mo bago ka umuwi. Hindi naman, napakarami nito. Paano matatapos? Sa araw na ito ang utos ni San Xiao. Oo nga pala. Narinig kong, ang bid proposal para sa lupa isa ng Green Dragon Bay, ay tapos mo na. Pakita mo sa akin. Maganda ang pagkakagawa ng bid proposal. Kukunin ko muna ito. Hoy, hindi naman. Yeqing, hahayaan mo lang siyang kunin ang bid proposal. Magkapatid kami ni Sanjay sa ina, ang akin ay kanya rin. Paano ako makikipag-agawan sa kanya? Salamat sa inyong pagdalo. Sa araw na ito ng pagbid, ako ang mag-aanunsyo ng matagumpay na bidder para sa araw na ito. Maligayang bati sa Lins Group, sa halagang 12 bilyon at ₱1 sa paggamit ng Green Dragon Bay Lot 1. Ano? 12 bilyon at ₱1. ₱1 lang ang lamang sa atin. Salamat sa pagpapaunlak, Inestsu. Kung hindi dahil sa pagiging kuripot ng Shengshi Group at ayaw magdagdag ng kahit ₱1, hindi sana ako nakalusot sa pagkuha ng lupang ito sa ganitong halaga. Kapag kumita na ang mga bahay sa Green Dragon Bay, ako ay mag-aanyaya kay Inestsu para uminom bilang pagdiriwang. Tara na. Ang galing mo talaga, third young master. Nakuha mo ang lote, sa halagang mas mataas ng ₱1, kaysa sa Shengshi Group. Ang aming development department, sa pamumuno ng third young master, ay tiyak na magiging ang pinakamahusay na departamento sa Lins Group. Tama. Sa pagsunod sa third young master, walang hanggan ang posibilidad. Third brother, ang laki ng nagawa mo. Ganito kalaking kontribusyon. Tiyak na gagantimpalaan ka ni Daddy. Baka nga ay bigyan ka pa ng shares sa kumpanya. Totoo, sinabi ni Daddy. Na kung makukuha ko ang proyektong ito, bibigyan niya ako ng malaking gantimpala. Sa handaan mamayang gabi, malalaman na kung ano ang gantimpala. E di, binabati kita ng maaga, third brother. Yeking. Kung patuloy kang magiging maunawain at magalang, maaari kitang tanggapin. Ngunit kung mag-ambisyon kang makipag-agawa ng atensyon kay Xiaolan, huwag kang magtaka kung magiging bastos ako sa'yo. Ang mga pangaral ni third brother ay titiyak kong tatandaan sa puso. Napakahusay talaga ni Chairman Lin sa pagpapalaki ng mga anak. Ang mga anak niya, talagang pambihira ang bawat isa. Oo nga. Ang Lins Group ngayon ay nakuha na. Ang lupa sa Qinglong Bay No. 1. Tiyak na malaking kita iyon. Talagang nakakainggit. Sobra naman ang papuri ninyo. Ang pagkapanalo namin sa bidding na ito ay dahil sa swerte lang ng bunso naming anak. Swerte lang. Pero ang narinig ko, ang bidding proposal para sa Qinglong Bay No. 1 ay hindi gawa ng pangatlong anak ng mga Lin. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Kalokohan iyan. Ang bidding proposal na ito, ako lang ang gumawa. Pero ang sabi sa akin, ang panganay na babae ng pamilya Lin ang gumawa. Yeqing. Ikaw ba ang gumawa ng bidding proposal? Tatay. Si Yeqing, isa siyang from di na galing sa probinsya. Paano niya magagawang gumawa ng bidding proposal? Tama si Kuya. Kung marunong siyang gumawa ng bidding proposal, maaari nang umakyat ng puno ang pusa. Hahaha. Naniniwala ako na si third brother ang gumawa ng bidding proposal.
Tama. Tama kayo. Si third brother lang ang gumawa. Kung hindi, bakit sa bidding proposal ay pangalan lang ni third brother ang nakalagay? Narinig ninyo na? Ang bidding proposal at si King ay walang kinalaman sa isa't isa. Ang sinumang magkakalat ng chismis ay kalaban ng aming pamilyang Lin. Nakita mo na, Yeching. Kahit gaano ka kagaling, hindi ka pa rin angat sa pamilyang Lin. Masaya ako. Masaya ka, may sira ba ang ulo mo? Ikaw, 22 taon kang pinag-aral at pinalaki ng mga Lin. Pero sa tingin mo'y matalino ako. Ibig sabihin, mabait ka. Ang kalaban ko ay isang mabait. Siyempre, masaya ako. Ang lakas ng loob mong insultuhan ako. Ibig sabihin, ang cute-cute mo. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Anak, ngayon, malaki ang naitulong mo. Espesyal akong naghanda ng regalo para sa'yo. Ipakita. Tatay, ito po ba ay mga shares ng Lin Group ang ibibigay sa akin? Oo, sa pagkakataong ito, iba ang tingin ko sa'yo. Bakit ngayon ko lang napansin na ang galing-galing mo pala? Tatay, sisikapin kong doblehin ang pagpupunyagi. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Mabuti, kung kayong magkakapatid ang magpapatakbo ng kumpanya. Panatag na ang loob ko. Haha. Yeching. Inangkin ni Lin Jizo ang lahat ng credit mo. Kung hindi mo papipigilan, huli na ang lahat. Karapat-dapat siya roon. Kapag nakuha ko na ang mga shares, sa pamilya Lin ako na ang mas magkakaroon ng boses. Baka sa hinaharap malampasan ko pa si kuya at ako na ang mamuno sa grupo. Paborito ako ni third brother. Kapag naghasik lang ako ng konting away, tiyak na palalayasin niya si Yeching mula sa pamilya Lin. Sa pagkakataong iyon, ako na ang magiging nag-iisang prinsesa ng pamilya Lin. Third young master. Hindi maganda, may problema. Anong nangyari? Bakit ka ganyang nagmamadali? Kakakuha lang ng balita, sa ilalim ng lupa sa Green Dragon Bay Lot 1, nakadiskubre ng sinaunang libingan. Ang proyekto natin, hindi na matutuloy. Paano nangyari ito? E di nasayang lang ang pera ko. Yi King, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bid, sadyang nilagyan mo ako ng bitad. Matagal ko nang narinig ang balita tungkol sa bid. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Lin ang gumawa. Akala ko hindi totoo. Bakit niya ginawa yon? Baka gusto niyang sirain ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya Lin. Gusto niya akong sirain. Sadyang ibinigay niya sa akin ang bid. Yeching. Totoo ba ang sinabi ng kuya mo? Ikaw ba talaga ang gumawa ng bid? Magsalita ka. Tama. Ako ang gumawa ng bid. Narinig niyo ba? Inamin ni King, siya nga ang gumawa ng bid. Siya. Ang dahilan kung bakit nawalan ng 10 bilyon ang pamilya Lin. Huwag kang matakot, kuya. Biktima ka. Hindi ka pagagalitan ni Papa. Yeching. Hindi ko inakalang ganito ang mga paraan mo. Napakalupit. Mukha kang mahinhin at tahimik, pero ang puso mo'y ahas at alakdan. Yi King, kahit na hindi ka namin pinalaki, sa pamilya Lin, pero sa katawan mo, dumadaloy pa rin ang dugo ng pamilya Lin. Kailangan mo bang itulak ang pamilya Lin sa kawalan? Mula nang kunin ka namin, mula sa probinsya. Sumama na ang swerte namin. Walang hiya kang anak, hindi kita papatawarin. Third young master. Ang sinaunang libingan sa ilalim ng Qinglong Bay No. 1, nasira na dahil sa pagsabog. Maaari nang simulan ng proyekto. Papa, nasira na ang sinaunang libingan, ang ating proyekto ay maaari nang simulan ayon sa plano. Mabuti naman, talagang tinutulungan tayo ng langit. Salamat, Papa. Yeching. Yeching. Kung ikaw nga ang gumawa ng bid, natural lang na sa iyo dapat mapunta ang shares. Tatay, hindi dapat ibigay ang shares na ito kay King. Tama si Sanko. Sa bandang huli, ikakasal din naman si Yeching. Ang babaeng ikinasal ay parang tubig na ibinuhos na. Tatay, hindi ninyo pwedeng ibigay sa kanya, Yeching, ang shares. Tama si Kuya, ang shares ng pamilya nating Lin, talagang hindi dapat mapunta sa kamay ng iba. Xiaoqing, sa ibang araw na lang, maghahanda ako ng ibang regalo para sa'yo. Ano sa tingin mo? Tatay, huwag ninyong bigyan ng regalo si King. Kahit na siya ang gumawa ng bid, ang proyektong ito ay natuloy ng maayos. Dahil sa akin. Tama si Sangko.
Tatay, ang proyekto ay natuloy ng maayos. Dahil kay Sangko, hindi ko kailangan ng anumang regalo. Tatay, dahil ganyan na ang sinabi ni Yeching, hindi ba pwedeng ipagpatuloy na ibigay kay Sangko ang shares? Sino si Lin Jizo? Ako, anong ginagawa ninyo? Pinaghihinalaan naming, may kinalaman ka sa pagsabog ng sinaunang libingan sa ilalim ng lupa sa Qinglong Bay No. 1. Sumama ka sa amin. Hindi naman ako ang sumabog niyan. Bakit niyo ako hinahanap? Ang pag-utos sa iba na pasabugin ang sinaunang libingan ay mabigat din na kasalanan. Nag-utos? Kanino ako nag-utos? Mga pulis, may nagkakalat ba ng chismis tungkol sa akin? Alam ko na. Ikaw pala ang may pakana. Yechin, kahit hindi kayo magkasundo ni Sangko, hindi mo naman siya dapat pagbintangan. Kapamilya mo siya. Kung talagang itinuturing niyang kapamilya si Jizo, hindi niya ipinahamak si Sangko. Iking, napakasama mo. Kuya, Edge, ang pulis ay humuhuli ng tao batay sa ebidensya. Hindi naman basta-basta ang sinasabi ko ang magiging totoo. Ebidensya. Anong ebidensya? Sino ang makakapagpatunay na ako ang sumabog sa sinaunang libingang ito? Ako. Si Third Young Master ang nagutos sa akin na pasabugin ang libingan. Gago ka, anong pinagsasabi mo? Kailan ko ba sinabing, pasabugin ang libingan? Sige, sirain mo na ang libingan. Isang sirang libingan lang, hindi makakaapekto sa proyekto ng Lin Clan. Puro kasinungalingan. Third Young Master, huwag ka nang magdahilan. Aminin mo na lang, para makakuha ng konsiderasyon. Gago ka, traitor ka. Dalhin na siya. Mali yan. Inosente ako, Tay. Sagipin mo ako, Tay. Anak. Tay, tumawag ng ambulansya. Third brother, karma mo yan. Xiaoqing, di ba si Secretary Liu, ang pinagkakatiwalaan ni Third Young Master? Bakit niya ito tinalikuran? Dahil kulang ang binigay ni Lin Zaisu. Third Young Master, inatake ng acute kidney failure ang nanay ko. Tulungan mo naman ako, pahiram mo ako ng 1 milyon. 60 mahigit na ang nanay mo, sapat na ang buhay niya. Bakit ko pa sasayangin ang pambili ko ng alak, di ba? Third Young Master, dumating ka rin, namimiss ka na namin. Ngayon, aliwin mo ako. Third Young Master, nakikiusap ako sa'yo, tulungan mo ako, sa susunod, magiging tapat, ako sa'yo. Umalis ka. Huwag mo kong istorbohin. Tay. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Okay lang. Nasaan si Jizo? Wang Chuan, kakagising mo lang, kumain ka muna. Oo nga, Tay, uminom ka muna ng tubig. Tinatanong ko kayo, nasaan ang bunso? Nadakip si third brother. Tinanong ko na ang abogado, at least 10 taon ang hatol. Kung malubha ang pinsala sa cultural relics, posibleng habang buhay o kamatayan ang parusa. Ikaw, Salot, pag-uwi mo, ipinakulong mo ang kuya mo. Lumabas ka. Ang lakas ng loob ng chairman Sino ang pinapalayas mo? Anong ginagawa ninyo dito? Pinasabog ng anak mo ang sinaunang libingan. Ngayon, ang stocks ng Lin Group ay muntik nang bumagsak. Hindi ba dapat kaming humingi ng paliwanag? Tama. Mga board members, alam kong nag-aalala kayo. Pero nasa ospital pa ang tatay ko. Hindi ba kayo makapaghintay? Dito pa mismo sa kanyang kama kayo magkakagulo. Gusto nyo ba siyang patayin? Sino ang pumapatay kanino? Ang pinuhunan namin ay tunay na pera. Kung dahil kay Lin Jizo, malulugi kami ng todo. Maghahirap ang buong pamilya namin. Ang problema, kayong mga Lin, ang may gawa, sa anumang paraan, kailangan ninyong magbigay ng kasagutan. Oo, ngayon, kailangan ninyong magbigay ng kasagutan. Hindi ba paliwanag ang gusto ninyo? Ako na ang magbibigay. Yeching, ngayon ay hindi ang tamang panahon para magpasikat ka. Huwag mo nang dagdagan ang gulo. Kung talagang nagmamalasakit ka sa pamilya Lin, kahapon ang arestuhin si Bunso, dapat ikaw ang nagsalo ng kasalanan. Hindi yung nandito ka ngayon nagmamarunong. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Dapat hindi ko na pinauwi sa pamilya Lin. Nagsisisi talaga ako.
Ikaw, isang di pinapansing anak mayaman. Akala mo nakatira ka lang ng ilang araw sa malaking bahay. Magaling ka na, no? Kahit ang tatay mo ay hindi kayang lutasin. Ang malaking problema, ikaw, isang batang galing sa probinsya. Anong magagawa mo? Ikaw nga, hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa amin. Hoy, umalis ka na. Si Yeching ay walang karapatan. Eh ako? Ginoong Zing. Ano pong ginagawa ninyo rito? Bawal ba akong pumunta? Ginoong Zing, nagkakamali po kayo. Ang pagkakita po sa inyo ay isang malaking karangalan sa buhay ko. Pero ano ba ang karapatan ko para dumayo pa kayo rito? Nakita mo na ako, hindi ka man lang bumati. Ayaw mo na akong kilalanin? Ginoong Zeng. Si Ginoong Zeng ang presidente ng Yangcheng Chamber of Commerce. Napakataas ng posisyon niya. Paano nakilala ni Yeking, ang isang napaka-importanteng tao? Baka naman si Yeching, dahil sa pera, ay nakipagtransaksyon sa maling paraan. Paano mo kasi maipapaliwanag ang relasyon niya kay Ginoong Zing? Ang pamilya natin ay laging nagpahalaga sa reputasyon. Ang ginagawa ni Yeching, nakakahiya talaga. Kaya pala tinutulungan ni Ginoong Zing ang Lin family. Ang dalaga pala ito ang dahilan. Ang galing ng pag-aalaga. Talagang iba ang pinag-aralan sa labas. Mababaw ang pangunawa. Kapag nakakita ng lalaki, gustong-gustong sumipsip. Hindi man lang tiningnan ng edad, kung pwede na siyang maging ama. Walang hiya. Sana noon pa, hinayaan na lang siyang mamatay sa labas. Yeching, kahit kilala mo, si Ginoong Zing, ano naman? Isang babaeng may mababang asal. Mananatiling kasuklam-suklam. Tatay, huwag na ninyong pag-alitan si Yeching. Gusto lang niyang makatulong sa pamilya natin. Kaya niya nagawa ang ganitong nakakahiyang bagay. Yeching, ang lakas ng loob mong manakit kay Xiaolan. Mukhang sawa ka na sa buhay. 22 taong ninakaw ni Linzilan ang pagkatao ko. Ngayon, dinuwisan pa niya ang puri ko. Hindi ba siya dapat saktan? HMP. Ang laki ng kapal ng mukha ng pamilya Lin. Nangangahas kayong magkalat ng maling paratang, kina Ginoong Zing at binibini Yeching. Mukhang gusto nyo, ngang mapalayas sa Cloud City. MS, Chin, nagkakamali kayo. Ang pamilya Lin, kahit na, may lakas ng loob, ay hindi manggahas naman aire kay Ginoong Zing. Anong hinihintay nyo? Mag-sorry na kayo. Ginoong Zing, pasensya na po, nadala lang ako ng aking salita. Sana'y patawarin ninyo ako. Ginoong Zing, kung hindi naman pala, ganoon ang relasyon ninyo ni Yeching. Bakit nyo siya pinagtatanggol? Dahil si Xiaoqing ang nagligtas ng buhay ko. Isang taon na ang nakalipas. Naaksidente ako. Nakulong ako sa kotse na sisabog na. Kung hindi ako iniligtas ni Xiaoqing. Wala na akong buto sa katawan. Ginoong Zing, hindi ko naituro ng maayos sa anak ko. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Lumuhad ka. Buksan mo at tingnan mo. Ito ay ang bidding document para sa Xishan Diwang. Para sa iyo, pirmahan mo lang. Ang lupa sa Qinglong Bay No. 1 ay mapapalitan ng lupa sa Xishan Diwang. Anong Xishan Diwang? Ito ang pinakamalaking lote na inilabas nitong nakaraang 2 taon. Maganda pa ang lokasyon, ni hindi namin magawang isipin yan. Ginoong Zing, hindi po ba kayo nagbibiro? Sige nang, Yeching, ang nagligtas ng buhay ni Ginoong Zing. Isang pirasong lupa lang yan, hindi yan gaanong halaga. Kung tatanggihan mo pa, magagalit si Ginoong Zing. Kung gayon, tatanggapin ko ng buong paggalang. Tatay, dahil ibinigay ni Ginoong Zeng ang Xishan Diwang sa akin para pamahalaan. Ibibigay ko ito sa iyo. Ibigay mo sa akin? Talaga? Ako ay anak na babae ng pamilyang Lin. Kasama kong umuunlad at bumabagsak ang Lin Group. Kasama kong bumabagsak. Xiaoqing tunay nga kayong mabuting anak ng aming pamilyang Lin. Sakto, bakante ang posisyon ng manager sa development department. Ikaw muna ang mag-a-acting manager. Sige, susunod ako sa anumang plano mo. Napakaswerte naman ng chairman. May ganitong magaling na anak. Sa hinaharap, ang ating Lin Group ay aasa pa rin sa young lady. May ganito kagaling na anak ang Lin Group. Maswerte tayong lahat. Ha ha ha, tama. Tunay na anak talaga. Ang galing talaga. Tama ba? Tama ba? Lin Zaizu. Sa natitirang buhay mo, magpakabuti ka na lang sa loob ng bilangguan.
Yeching, bakit mo tinanggihan ang proposal ko? Huwag mong isipin na dahil lang sa bagong tagumpay mo, pwede ka na maghari-harian sa akin. Ako ang nagtanggi sa proposal. Pero kuya, hindi mo ba naalala na si Papa ang may final say? Sa totoo lang, para sa dignidad mo, susuportahan ka sana ni Papa. Pero hindi niya ginawa. Alam mo ba kung bakit? Kuya, may ginawa ka ba na ikinagalit ni Papa? Huwag kang magalit sa akin. Hindi lang ikaw ang tagapagmana ng pamilya natin. Huwag kang magkamali. Yeching. Inaamin ko, mas magaling ka kaysa sa inaakala ko. Pero kung magbabalak ka ng hindi mo dapat pag-interesan, huwag kang magtaka kung durugin kita, parang langgam. Kahit ipa ang apelyido ko, ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Lin. Gustong durugin ako. Hindi ganoon kadali yan. Anong aksidente? Pupunta ako dyan agad. Xiao Yun. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Pakawalan mo muna ako, baka makita tayo ng mga tao sa labas. Huwag kang mag-alala, walang tao sa labas. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Nag-aalala ka ba sa akin? O sa tiyan kong, may baby? Ay nako, Sa pareho ako nag-aalala, pero mas nag-aalala ako sa'yo. Baby, mabait ka dapat ha. Huwag mong pahirapan ng mommy mo. Kung hindi, paglabas mo, pupukpukin ko ang puwit mo. magandang gabi po, kuya. Binibining Jilan. Sandali, hindi ka pwedeng umupo dyan. Akin yang upuan na yan, bakit hindi ako pwedeng umupo? Dahil akin yang pwestong iyan. Ang pwesto ng ampo ng pamilya Lin ay yun. Yeching, wala kang modo. Kuya, kung ang pag-upo ko sa sarili kong pwesto ay ituturing na kawalan ng modo, edi wala akong modo. Iking, ulitin ko. Kahit na bumalik ka na, ang pwesto ng panganay na babae ng pamilya Lin ay kay Xiaolan pa rin. Ibigay mo sa kanya ang pwesto. Ang iinday ninyo, hindi maganda. Pa, Pa, Siyempre, si Yeching. Gustong agawin ang upuan ni Xiaolan. Tumahimik ka. Si Xiaoqing ay kapatid mo. Xiaolan, palagi kang naiintindihan. Palitan mo ng pwesto si Xiaoqing. Xiaoqing. Kumusta na ang proyekto sa Sheng Group? pa, hindi ko nakita si Ginoong Yang ngayon. Ayaw ka lang sigurong makita, isang probinsyana kasi. Mas mabuti. Sumunod ka na lang sa plano ni Pa. Maghanap ka ng lalaking kapantay ng estado natin. Para naman makatulong ka sa pamilya Lin, Yeching. Ano ang nangyari? May narinig ako na diskubre lang ni Ginoong Yang na yung sanggol sa tiyan ng asawa niya ay hindi talaga anak niya. Naghahanda na siyang maghiwalay sa asawa niya. Ha, Hi, Xiaoyun, okay ka lang ba? ha, ako, natusok ako ng hindi sinasadya ng hipon. Wala naman, okay lang. Xiaoqing, may nangyari sa side ni President Yang, kaya maghintay-hintay muna tayo. Pero yung mga susunod na trabaho, kailangan mo pa ring ituloy at sundan. Sige, Papa. Sa totoo lang, sa tingin ko yung ginawa ni President Yang ay medyo matalino pa rin. Kahit na nakakainis ang magsampa ng kaso, mas mabuti na yon kaysa sa pagkatagal-tagal ay malaman mong hindi pala tunay na anak, di ba? Tama ba yon, tita? Yeching, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pasensya na, nagsalita ako nang wala sa lugar. Xiaoyun, anong nangyari? Ha, medyo nasusuka ako. Wala naman. Wang Chuan, huwag mo akong alalahanin. Ganyan ka na nga nagsusuka, matigas ka pa rin ang ulo. Tagapangasiwa, ihanda ang kotse, pupunta tayo sa ospital. Hoy kuya, ano nang nangyari sa'yo? Ang gulo-gulo mo, kapag nalaman ni Papa, sasabihin na naman niyang wala kang dangan ng isang tagapagmana. Kuya, may ginawa ka bang kung ano na nakagalit kay Papa? Hindi lang ikaw ang nag-iisang tagapagmana sa pamilya natin.
Huwag mong gagawin ang mga kalokohan. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Lin. Ako ang itinakdang magiging tagapagmana ng pamilyang Lin. Kahit anong pagnanasa ng iba, pantasya lang yon. Ano ng pagmamalaki ng tagapagmana ang ginagawa mo dito? Baliw ka ba? Baka hindi lang maganda ang pakiramdam ni Kuya. Kuya, huwag mo nang pansinin. Kuya. Ikaw naman ang sumunod. Dumating ka na rin. Natatakot talaga ako. Kung malalaman ni Lin Wangchuan na hindi niya anak ang dinadala ko, wala na tayong dalawa. Hindi mangyayari yon, nandito ako. Hindi ko hahayaang malaman niya. Paano mo siya pipigil ang malaman? Simula nang mabunyag ang tungkol sa pagpapalit kay Lin Jilan at Yeching, mula noon, sobrang sensitibo na niya sa mga ganitong bagay. Takot na takot talaga ako. Huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka pa, masisira ang puso ko. Xiao Yun, tiisin mo muna. Kapag naging pinuno na ako ng pamilya Lin, hindi ka na matatakot. Ganyan ka na naman nagsabi noon. 3 taon na ang lumipas, titulo lang ang meron ka bilang presidente. Okay lang sa akin na magtiis. Pero paano ang anak ko sa tiyan? Hayaan ko ba siyang ipanganak at mamuhay sa ganitong pagkabahala? Kung ganito ang mangyayari, mas gugustuhin kong huwag na lang siyang ipanganak. Xiao Yun, huwag kang ganyan. Xiao Yun. Makinig ka sa akin. Malapit na ang birthday mo. May regalo ako para sa'yo, sa iyong kaarawan. Anong regalo? Sumama ka sa akin. Xiao Qing, ano ba yan? Lampas na ng 12:00. Kaarawan na ni Tita Shen. Ang rosas na ito, ako ang bumili para sa inyo. Ang bait-bait mo talaga, Xiao Qing. Siguradong masaya si Tita Shen kapag natanggap niya ang bulaklak mula sa inyo. Talagang matutuwa siya. Bilang anak ninyo, inaasam ko ang kaligayahan ninyo. Sige, pupunta na ako sa ospital para ibigay ito sa kanya. Ang ganda ng mga paputok. Kahit gaano kaganda ang mga paputok, mas maganda ka pa rin. Xiao Yun, maniwala ka sa akin. Balang araw, magiging katulad din tayo ng mga paputok na ito. Titindig tayo sa harap ng lahat. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging ang panganay na asawa ng pamilya Lin na kinainggitan ng lahat. Ang panganay na asawa. Sabihin mo ulit. Sabi ko, sa hinaharap, ikaw ang magiging panganay na asawa ng pamilya Lin. Ang sarap pakinggan. Xiao Yun, pwede ba kitang halikan? Nasa ospital tayo, huwag kang mag-asta. Hindi ba't gusto mo namang mag-asta kasama ko? Chairman Lin, ang aga-aga naman ng pagpunta ninyo. Xiao Yun, Wang Chuan, bakit ka pa umakyat sa balkonahe sa ganitong oras? may nakita akong paputok sa labas. Kaya pumunta ako para tingnan. Wang Chuan, bakit ka nandito? Lampas 12:00 na. Ibig sabihin, birthday mo na. Espesyal akong pumunta rito para samahan ka sa iyong kaarawan. Gusto mo pa bang manood ng paputok? Samahan kita. Ay, hindi na kailangan. Sawa na ako sa panonood. Sino yung nasa balkonahe? Wala namang tao. Mag-isa lang ako sa kwartong ito. Hindi, may tao doon. Hoy, Wang Chuan. Paso nga lang pala. Ano pa ba? Akala mo ba, may iba akong kasama? Ang dinadala sa tiyan ko, ay anak mo. Pasensya na, nag-aalala lang ako sa'yo. HMPH. Huwag kang magalit, kasalanan ko lahat. Masyado lang akong nababahala para sa'yo. Nakakainis ka. Hoy, Wang Chuan, dahan-dahan, may dinadala akong bata sa tiyan. Sabi ng doktor, maayos naman ang pagbubuntis mo. Wang Chuan, hinay-hinay lang. Xiao Qing, ang mga bagay na ipinapaghanda mo sa akin, handa na ang lahat. Mabuti. Salamat sa'yo, Jingjing. Magpahinga ka ng maaga.
Gabi na, hindi ka pa natutulog. Ano ba yan? Nauuhaw ako, bumaba lang ako para uminom ng tubig. Ano ba ang kikay mo? Naawa lang ako sa'yo, Kuya Zibo. Sayang, bakit hindi ka kaya? Naipanganak ng isang taon ng mas maaga? Kahit isang araw lang na mas nauna, kaysa kay Kuya, mas maganda sana. Para ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Lin, at ikaw ang lehitimong, tagapagmana ng aming pamilyang Lin. Ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Si Kuya Zisong, karaniwan lang ang kakayahan, pero siya ang nakaupo bilang executive president. Ikaw naman, Kuya Zibo, napakagaling mo. Pero hanggang financial director ka lang. Kahit pagretiro na si Papa sa hinaharap, kailangan mo pa ring maglingkod kay Kuya. At baka pag hinalaan ka pa niya. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Lin. Ako ang itinakdang tagapagmana ng pamilyang Lin. Walang saysay ang anumang ambisyon ng iba. Yiking, lumalampas ka na. Hinahamon mo ba ang relasyon namin ni Kuya? Ha? Sasabihin ko sa'yo. Kapag narinig ko pang muli ang mga ganyang salita mo, Hindi kita patatawarin. Hoy, nakatanggap ka na ba ng abiso? Isang VIP. Ang gusto, samantalahin ang prenatal check-up ng asawa niya, para magpadana test siya sa sanggol, sa tiyan nito. Bakit naman kaya? Bakit kailangang magpa-paternity test, sa sanggol sa tiyan? Baka naman itong misis na ito, sa likod ng VIP na ito, ay nagluloko sa labas. Siguro nga. Sabi nila, matanda na ang lalaki, bata pa ang asawa, mga 20 taon ang agwat. Kaya pala, ay nako, sino ba itong VIP na ito? Ayon sa direktor, ang apelyido daw ay Lin. Lin, matandang lalaki at batang asawa, hindi ba't kami ni Lin Wangchuan ang pinag-uusapan? Baka alam na niya, ang tungkol sa amin ni Jisong. Hindi pwede, kailangan kong paalisin agad ako ni Jisong. Xiaoqing, ang galing mo naman. Paano mo nalaman na si Mrs. Lin ay may relasyon sa kuya mo? Hula lang. Sa nakaraang buhay, sinikap niyang lahat ni Lin Zisong. Napaalisin ako sa pamilya Lin. Pinagtagpo pa niya ako kay Chen Dabao. Hindi ba't para lang itago? Ang relasyon nila ni Shen yun? Sayang, sa buhay mo ngayon, wala ka ng pagkakataon. Jisong, gusto ng tatay mo na magpadana test. Ang bata sa tiyan ko. Kapag lumabas na ang resulta, tapos na tayo. Dalhin mo na ako, ayaw ko nang maging ang unang biyenan ng pamilya Lin. Gusto ko lang tayong dalawa, ay mabuhay ng payapa magpakailanman. Nakikiusap ako sa'yo. Xiao Yun. Huwag kang mag-alala, dadalhin na kita, ngayon na. Kuya, anong ginagawa ninyo? Ganito ka, karapat-dapat ka ba kay Papa? Jibay, hindi ito ang iniisip mo. Kung hindi ganoon, ano pa? Hindi ba't nakagulo ang damit mo? At yakap-yakap si tita? Ayos kayong dalawa. Anong ginagawa ninyong dalawa? Papa, anong nangyari sa'yo? Papa, Inatake si Papa. Kunin mo ang gamot niya. Tatay, inumin niyo po ito. Huwag kang matakot. Hawak-hawak pa rin. Gusto mo bang patayin si tatay? Asawa siya ni tatay. Kuya. Ano? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. sa gitna nito, baka may hindi pagkakaunawaan. Si kuya at si tita, paano naman pwedeng mangyari yun? Tatay, ako at si Xiao. Wala talagang anuman sa amin ni tita. Malinis ang konsensya namin. Alam mo naman, Wang Chuan, lagi kitang hinahangaan. Naipit lang bigla ang paa ko. Tinulungan lang ako ng panganay. Tapos nakita mo na. Tita, so sinasabi mo pinagbintangan kita. Narinig ko na sa labas ng kwarto ni Kuya. Lahat ng sinabi nyo, pinapasundo mo si Kuya, na tumakas kasama mo. Hindi, paano ko magagawa yon? Lin Zibo, bakit mo kami idinadahilan ni tita? Idinadahilan? CJ, ipapakita ko ang ebidensya. Tingnan natin kung idinadahilan lang. Tatay. Mga walang hiya, mga walang kwentang anak. Wang Chuan, pasensya na. Alam kong mali ako. Hindi na ako uulit, pangako. Nakikiusap ako, tingnan mo ang bata, sa tiyan ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginang, ang bata sa tiyan mo, kay tatay ba talaga? O kay Kuya? Alam mo sa sarili mo yan, di ba?
Lin Jibay, subukan mong magsalita ng ganyan ulit. Lin Jibay, huwag mong isiping hindi ko alam. Ang iniisip mo, inggit ka lang sa akin. Sa pagiging tagapagmana ng pamilya Lin, gusto mong patalsikin ako para ikay umangat. Kuya. Malakas pa ang katawan ni tatay ngayon, masyado bang maaga, para pag-usapan ng pagmamana, at saka, kung kaninong anak talaga ito, magpa-DNA test na lang tayo, malalaman din natin. Tama ba, tatay? Major Domo. Ipatawag mo agad dito, ang mga taga-DNA testing. Opo. Doktor, gaano kabilis ang resulta ng test? 1 oras. Mabuti, bago lumabas ang resulta ng test, walang sino man ang makalalabas ng bahay na ito. Ang sakit ng tiyan ko. Tatay, samahan ko muna si Ginang sa kanyang kwarto para magpahinga. Bantayan mo siya. Uminom ka muna ng tubig. Yeching, ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito, di ba? Ano pong sinasabi ninyo, tita? Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magkunwari, simula nang bumalik ka sa pamilya Lin. Wala nang katahimikan dito. Una, si third brother. Ngayon naman, ako at si Jisong. Susunod na ba ang kay Xiaolan at Jibay? Gusto mo lang kaming lahat mawala, tapos sakupin mo ang buong pamilya Lin. Tita, naisip mo ba na, kung wala akong ginawa, baka ako ang nawala? Ikaw ang panganay na anak na babae ng pamilya Lin. Sino ang manggahas gumalaw sa'yo? Yung 3 kuya ko, ano ang trato nila sa akin? Hindi ba ninyo alam? Tama nga, kapag hindi ikaw ang nasusunog. Hindi mo alam ang sakit. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito? Lahat sa tatay mo. Ikaw mismo ngayon ay nahihirapan. Mas mabuti pang isipin mo muna ang sarili mong kalagayan. Miss, pinapatawag kayo ng master sa living room. Lumabas na ang resulta ng paternity test. Bigyan mo ako. Paano nangyari ito? Ang sanggol sa sinapupunan ni tita, hindi kay tatay. Ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Lin ay akin na. Major Domo, dalhin mo ang babaeng ito sa ospital. Alisin ninyo ang anak sa labas, sa kanyang tiyan. Opo, dadalhin ko na po ang ginang sa ospital. Anong ginang? Ang kasalukuyan ay ang aking kerida. Huwag, Wang Chuan, pakiusap, patawarin mo ang nasa aking tiyan, Wang Chuan. Tay, patawarin mo si Xiao Yun. At ang sanggol sa kanyang tiyan, Tay. Gagawin ko ang lahat ng iuutos mo sa hinaharap. Kahit na utusan mo akong mamatay, wala akong tutol. Tay, nakikiusap ako sa'yo. Aray. Kuya, dapat kang humingi ng tawad kay tay ngayon. Hindi para ipagtanggol ang babaeng hindi tapat. Sa puso mo ba, mas mahalaga pa ang kerida kaysa kay tay? Tumahimik ka, malinis at dalisay si tita. Hindi siya kerida. Tay, si tita ang lehitimong asawa mo. Kung kumalat ang nangyari ngayon, kung kumalat ito, maaapektuhan ito ang buong stocks ng Lin Group. Gusto mo bang masira ang buong Lin Group dahil lang sa isang personal na problema? Ito ang pinaghirapan ng ilang henerasyon. Ang galing talagang magsalita ni kuya. Para lang sa stocks ng Lin Group, papaantayin mo bang magdusa si tay habang buhay? Lin Jibay, kapag may sinabi ka pang isa, lalabanan kita. Tumahimik kayong mga walang hiya. Wang Chuan, huwag. Malala po. Nagdurugo ng husto ang ginang. Ang asawa ninyo ay nawala ng masyadong maraming dugo. Hindi na namin naagapan. Nakikiramay po kami. Xiao Yun. Sasamahan kita. Wala akong pakialam sa mga shares ng pamilya Lin. Ngayon na, isasama kita. Pupunta tayo sa isang lugar na walang tao. Mag-uumpisa tayong muli. Ayos lang ba? Xiao Yun, gumising ka. Xiao Yun, magsalita ka. Tao. May tao ba dyan? Itapon ninyo ang hayop na ito. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Walang sino man ang makakaagaw kay Xiao Yun sa akin. Kunin siya. Gagaw ka. Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako. Ikaw ang nagtulak sa akin sa pagkahibang. Ang titulong panganay ng pamilyang Lin. Ayaw ko nang maging. Kuya, kumalma ka. Huwag kang magsabi ng mga salitang galit. Masasaktan ang relasyon ninyong mag-ama. Hahaha, anong relasyon ng mag-ama? Kalokohan, matagal na kaming nagtibay ng pagsasama ni Xiao Yun. Ikaw, ang gumamit ng utang ng pamilyang Shen, para pilitin siyang pakasalan ka. Lin Wanchuan, halos 50 taong gulang ka na. Pinilit mo ang isang dalagang 20 ang edad. Napakasalan ka. Wala ka bang hiya? Ako ang ama mo, kahit isang babae. Ang buhay mo ay galing sa akin. Nagtaksil ka sa akin. Hindi kita pwedeng iwan sa tabi ko. Tao. May tao ba dyan? Itapon ninyo si Lin Jisong. Simula ngayon. Hindi na siya ang panganay ng pamilyang Lin.
Dalhin ninyo siya. Gising ka na. Yeching, bakit ka nandito? Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Huwag kang mag-alala, nandito pa ang anak mo. Bakit mo ako tinutulungan? Amoy probinsya. Tutulungan ka naming maligo. Walang anuman. Huwag, tigilan nyo yan. Ano ang ginagawa ninyo? Wala. Naglalaro lang kami ni Yeching. Biro lang. Mrs. Lin, tinatawag na ako ng tatay ko. Mauna na ako. Tita, nakikipagbiruan lang sila kay Xiaoqing. Biro lang naman. Huwag naman kayong masyadong seryoso. Biro, kung ganoon, hayaan mo si Yeching. Nabiruin ka rin ng ganyan. Lalong tumitigas ang ulo ni Xiaolan. Umuwi ka na at maglinis. Salamat, tita. Sa susunod, kung may pagkakataon, talagang pagbabayaran ko ito. Hindi kita tinutulungan. Ikaw ang tumulong sa sarili mo. Ano? Handa na para sa iyo. Ang bagong pagkakakilanlan at pera. Umalis ka na rito agad. Sige. Hoy, nasaan si Jisong? Tita, mas mabuting asikasuhin mo muna ang sarili mo. Ang tagal na, wala pa ring napipirmahang proyekto. Talagang walang kwenta. Pa. Huwag mo namang sisihin si Yeking, babae lang naman siya. Bagay sa kanya ang mag-alaga ng pamilya sa bahay, hindi bagay sa kanya ang negosyo. Nakakapagtaka, bago pa dumating si Xiaoqing, tahimik ang buhay ng pamilya natin. Sandali lang pagkatapos niyang dumating, sunod-sunod na ang mga problema natin. Pa, sa palagay mo, may malas ba si Xiaoqing, at nagdadala ng kapahamakan sa pamilya natin? Sakto, kailangan ng isang tagapamahala sa construction site sa timog ng lungsod. Ikaw ang bahala roon, para hindi ka na mahirapan. Doon ka natitira sa construction site, ha? Opo. Guardia. Ano ang nangyayari? Bakit pinapapasok ang kahit sino? Sa opisina ko, palayasin mo agad ang taong ito. Naririnig mo ba? Ikaw ang sinasabi, lumabas ka. Jisong. Matanda ka, pinatay mo si Shen Yun, papatayin kita. Ha? Guardia, dalhin mo agad ang anak na yan, sa presinto. Yeching, tumawag ka agad ng ambulansya. Okay ka lang, Tay? Okay lang ako, Xiaoqing. Bakit mo ako ipinagtanggol sa patalim? Hindi kaya. Hindi ka ba natakot? Anak kita, Tay. Siyempre, ipagtatanggol ko kayo. Hindi ko talaga inakala na ako, si Lin Wanchuan, ay may anak na babaeng napakabait. Magpahinga ka ng mabuti. Kapag nakalabas ka na sa ospital, ako mismo ang susando sa'yo. CJ. Xiaoqing, ngayong pagkakataon na ito, yung tatay mo, hindi ka na siguro papatalsikin, no? Siyempre naman. Maliban sa akin, walang ibang handang magsakripisyo para sa kanya. Ano ba yan? Bilang anak mo, noong ikaw ay nasa panganib, hindi ko kayo na ipagtanggol. Parusahan niyo po ako. Biglaan kasi ang nangyari. Hindi mo kasalanan. Tumayo ka. Tumayo ka. Nakakahiya kung makita ka ng iba. Anong itsura mo? Tay, uminom po kayo. Nakapagkalat na ako ng balita na si Shen Yun ay nagpupunta sa ibang bansa para magbuntis. At ang kuya, pupunta rin sa ibang bansa para mamahala ng trabaho. Ang mga bibig ng mga gwardiya, nasara ko na rin. Titiyakin kong hindi sila magsasalita ng kung ano-ano na makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Maganda ang ginawa mo. Kung maayos na naresolba ang sitwasyong ito, malaki ang naitulong ni Xiaoqing. Matagal na siyang bumalik, dapat na rin siyang umangat sa posisyon. Maganda naman si Xiaoqing, may katalinuhan siya, parang kayo po, pero bata pa rin siya, at wala pang gaanong karanasan sa trabaho. Kung biglaan siyang irregular, baka mahirapan siyang paniwalaan ng iba. HMM.
Tama ka, hindi nga tama na irregular si Xiao Qing. Kaya gawin na lang nating presidente. Nandito naman ako para bantayan. Hindi magkakaproblema. Tay, paano pwedeng mangyari yon? Ano, sa mga bagay sa Lins, ako pa rin ang masusunod. Hindi ba't ibig sabihin nito, si King, ay akyat na sa ibabaw ko? Tapos na ang usapan. Opo. Kuya, salamat sa pag-aayos mo ng aking opisina. Gustong-gusto ko ito. Yi King, masayang-masaya ka siguro, 2 buwan ka palang bumalik. Nakuha mo na ang posisyon bilang presidente. Hindi naman ako nagmamalaki. Ang may kakayahan ang dapat na umupo. Kuya, huwag kang magalit. Ang posisyon ng presidente ay napakahalaga. Si Papa ay hindi kailanman ipagkakatiwala ito sa isang walang kwenta. Yi King, ano ang sinasabi mo? Director Lin, alamin mo ang iyong katayuan. Ngayon, tawagin mo akong presidente. Hintayin mo lang. Xiao Qing, bakit mo siya ginagalit? Hindi ka ba natatakot na gag-antay siya? Ang mabangis na hayop ay kapag nagalit lamang, saka lamang magpapakita ng kahinaan, para mapatay ko siya ng isang bagsakan. Kuya, ano ang kailangan mo sa akin? Halika, umupo ka. Tingnan mo, ito ang mga batang may talino mula sa Cloud City. Isa sa kanila, maaaring pakasalan ka. Hindi ba si Kuya Jijo ang aking nobyo? Ngayon, ang babaeng anak ng pamilya Lin ay si Iking, ang kasunduan sa pagsasama ng pamilya Gu. Siya na ang dapat tumupad. Isang taong galing sa hirap at walang pinag-aralan, kahit na may dugo ng pamilya Lin. Hindi pa rin karapat-dapat kay Kuya Jijo. Kuya, hindi ako makontento. Hayaan ba nating si Yeching kunin ang lahat ng sa atin? Si Iking ang nagligtas kay Papa. Ngayon, kailangan nating mag-ingat sa kanyang mga gusto. Wala akong pakialam. Ikaw lang ang nahihirapan. Dahil kayo ni Gu Zizou ay mga batang magkasama. Pero huwag kang mag-alala. Nasa puso pa rin ni Papa ang pagmamahal sa'yo. Siguradong, maghahanap siya ng angkop. Para sa pag-aasawa mo, gagawin niyang maganda ang iyong kasal. Si Kuya Jijo lang ang gusto kong pakasalan. Kung gusto siyang agawin ni Yeching, tingnan natin kung kaya niya. Zilan, kumalma ka. Hindi ako makakapagkalma. Hindi ko kayang panoorin ng walang magawa na maaga niya si Kuya Jijo. Yeching, hindi magtatagal ang pagwawagi mo. Elder brother. Tama nga ang hinala ko noon. Ano? Walang kwentang lalaki. Hinahamak mo ako. Isang lalaki, walang lakas ng loob na harapin ako, kaya ginamit ang kapatid niyang babae. Kung hindi yan walang kwenta, ano pa? Pero mas mabuti na rin, ganyan kababa ang uri mo. Hindi kailangang mag-alala. Tama ba, elder brother? Yiking, huwag kang masyadong magmalaki. Ganoon ba? Kaya magtiis ka na lang, elder brother. Kuya Jijo, heto, siya iyon, si Yeching. Hindi ba't galing daw siya sa probinsya? Bakit iba siya sa inaakala kong mukhang probinsyana? Kuya Jijo, nabighani ka ba sa kanya? Hindi naman, tinitignan ko lang. Talagang hindi siya kagaya mo. Kuya Jijo, hindi ka ba magpapakasal sa kanya? Malabo naman, ikaw lang ang nasa puso ko. Ang pakakasalan ko ay ikaw lang. Alam kong mahal mo talaga ako. Pupunta na muna ako sa trabaho. CJ. Ay, Ginoong Chen, nahuli ako. Pasensya na talaga. Patawarin mo ako. Ayoko talaga sa mga taong hindi sumusunod sa oras. Sa pagkakataong ito, isinasaalang-alang pa rin ng Zhongxing na makipagtulungan sa Go Group. Dahil swerte ka, may mabuting babae sa tabi mo. Alagaan mo siyang mabuti. Siyempre naman, Ginoong Chen, ako si Gu Zizou. Hindi ko pababayaan ang sarili kong babae. Tara, Ginoong Chen, tagay tayo. Kuya Jijo, ang dami mong nainom. Pumayag na si Ginoong Chen, napirmahan ang kontrata sa Gu Group. Masaya ako. Nakasalubong ko si Ginoong Chen noon, at nabanggit niya, ang pakikipagtulungan ng Gu Group at Zhongxing. Akala ko hindi niya. Seryosohin iyon. Kuya Jijo, congratulations. Kaya pala sinabi ni Ginoong Chen, na may mabuting babae sa tabi ko. Si Yaolan, ikaw talaga ang swerte ko. Bilang isang nobya, iyon ang dapat kong gawin. Kapag natuloy ito, hihingi ako ng kamay mo sa pamilya mo. Siguradong magiging marangya ang pagpapakasal natin. Sige. Magiging asawa na ako ng isang Go. Yeching, talo ka na ngayon.
Ang yaman na ng Gu family ngayon. Nakuha pa nila ang proyekto ng Zhongsheng Group. Daw, si Chairman Chen ng Zhongsheng Group, ang humanga sa fiancé ni Young Master Gu. Kaya napunta sa Gu family ang proyekto. Kaya pala sinasabi ng matatanda, na mag-asawa ng may utak, nakakakuha ng ganyang asawa ang Gu family. Mukhang angat na angat pa sila, sa susunod na level na. Dumating na si Young Master Go. Ang galing mo, Miss Lin. Nakuha mo pa si Chairman Chen. Maganda si Miss Lin. Magaling pa. Bagay na bagay kay Young Master Go. Miss Lin, paano mo nakuha ang proyekto ng Zhongsheng? Sabi nila, mahirap kausapin si Chairman Chen ng Zhongsheng. Hindi lang kontrata. Kahit makipagkita lang, mahirap. Wala namang kakaiba. Sinasabi ko lang ang totoo. Kaya nahikayat si Chairman Chen. Ang totoo, Lin Zilan, sigurado ka bang sa katapatan mo, at hindi sa pag-angkin, ng merito ng iba? Sino to? Parang yung tunay na anak ng Lin family. Sabi niya, inangkin ang merito ng iba. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang hinangaan ni Chairman Chen, ay si Xiao Qingko. Hindi ikaw, Lin Zilan. Kalokohan. Sasampalin kita. Huwag mong pakialaman ang tao ko. Yi King, ito ay seremonya ng Gu family at ng Zhongsheng Group. Kung magkakagulo ka pa, hindi kita papatawarin. Gu Zaizao. Hindi mo ba aaminin, ang kasunduan ng pamilya Lin at Gu? Ang kasunduan ng dalawang pamilya. Siyempre, tinatanggap ko. Pero ang aking nobya ay si Xiaolan, hindi ikaw. Kaya, mangarap ka na lang. Ye Ching, si Jijo at ako, magkaibigan mula pa noong bata, hindi mo yan mababago. Umalis ka na. Gu Zaizao. Kung ganoon kalalim ang pagmamahal mo kay Lin Zilan, ang kasunduan ng pamilya Lin at Gu ay hindi na dapat ituloy. Sa huli, si Lin Zilan ay ampon lang ng pamilya Lin, hindi karapat-dapat. Ano naman kung ampun ako ng pamilya Lin? Ang pakikipagtulungan ng Go Group at Zhongsheng ay dahil sa akin. Kahit ampon man si Xiaolan, siya pa rin ang anak ng pamilya Lin. Ye King, kahit tunay kang anak, hindi mo mababago ang lahat. Tama, ang mahalaga sa akin, Gu Zaizao, ay ang nararamdaman ko para kay Xiaolan, hindi ang dugo. Ano naman kung tunay o huwad na anak, si Xiaolan lang ang minamahal ko. At ikaw, Ye King, hindi ka welcome dito. Mas mabuti pang umalis ka na. Dahil sa pagiging tunay na anak, gusto mong agawin ng lalaki ni Miss Lin. Walang hiya. Ano naman kung tunay na anak, si Miss Jilan, ang tumulong kay Young Master Gu, para makuha ang proyekto ng Zhongsheng Group. Ang babaeng katulad ni Miss Jilan, mabait at mahusay, at may kakayahan, ang karapat-dapat maging asawa ng pamilya Go. Tama, kung hindi dahil sa kagalingan ni Miss Jilan, ang kasunduan ng pamilya Go at Lin, ay matagal nang nasira. Sa palagay ko, dapat magpasalamat si Ye Ching, kay Miss Jilan. Salamat kay Miss Jilan, dahil iniligtas niya ang kasunduan ng pamilya Lin. Tama, dapat nga siyang magpasalamat. Ye King, lumuhod ka. Magkapatid kami ni Ye Ching. Paano mo siya papaluhurin? Pero importante ako kay Boss Chen. Kung malaman niyang may nananakit sa akin, at ayaw magpirma, magkakaproblema tayo. Mga bodyguard, ano pang hinihintay nyo? Tulungan nyo si Miss Ye, na humingi ng tawad kay Xiaolan. Anong tawad? Ang partnership na ito, si Xiao Qingko ang nagayos niyan. Lele, nagsisinungaling ka pa rin. Talagang di ka susuko hanggat di ka nahihirapan. Taya tayo. Kung ikaw, Gu Zaizao at si Lin Zilan, ang tunay na makakapagpatuloy ng partnership sa Zhongsheng, luluhod ako at hihingi ng tawad sa inyo. Kung hindi, kayong dalawa, maglalagay kayo ng karatula sa leg, na may nakasulat na tanga at hangal, tapos magmamartsa kayo sa palibot ng function hall na ito, ng 3 beses. Ano sa tingin nyo? Kaya nyo ba? Dumating na si Boss Chen. CJ, tinatanggap ko ang taya mo. Hihintayin kong lumuhod ka at humingi ng tawad. Ye Ching, kahit tunay kang anak ng pamilya Lin, si Jijo, ako lang ang nasa puso niya, at nangako na siya sa akin, napakakasalan niya ako. Lalaking parang basura. Kung gusto mo siya ng ganoon, sa iyo na lang siya. Hinamak mo si Jijo, gusto mong mamatay. Lin Zilan, mag-ipon ka ng lakas, hintayin ko ang martsa mo. Nasaan ang nobya mo? Boss Chen. Sino ka ba? Boss Chen, ako si Lin Jilan. Boss Chen, ito naman po siya. Siya ang tunay na anak na babae ng pamilyang Lin, si Lin Zilan, at siya rin ang aking nobya. Hindi ba't gusto niyo po siyang makilala? Anong Lin Jilan? Ang gusto kong makilala ay ang tunay na anak na babae ng pamilyang Lin. Si MS, Ye Ching. Nagdala ka ng isang peke. Ano ba ang balak mo? Anong Ye King? Boss Chen, dahil ba kay Ye King, kaya kayo nakipagtulungan sa pamilyang Gu?
Siyempre naman, kung hindi dahil kay MS, Yeching, akala mo ba'y malaking proyektong tulad ng Zhongxing ay mapupunta sa Go Group? Ano? Dahil pala kay Yeching, pero siya ay isang ordinaryong tao lang, na lumaki sa hirap. Anong ordinaryong tao? Kung ganoon siya pinapahalagahan ni Boss Chen. MS, Yeching, paano siya magiging ordinaryong tao? Kaya pala si MS, Yeching, pagpasok pa lang sa Lin Group, ay naging presidente na agad. Mukhang ang magiging tagapagmana ng Lin Group, ay itong tunay na heiress na ito. Maraming salamat sa iyong pagpapahalaga, Boss Chen. Pero kakatapos ko lang, kausapin si Young Master Gyu. Talagang napakalalim ng pagmamahal niya. Sa ampon ng pamilyang Lin, ito pong si Ima Lin Zilan. Matagal na silang dalawa, ang nagpa siyang magpakasal. Kaya nga, wala kaming anumang relasyon. Kung ganoon, ang pakikipagtulungan ng Zhongxing sa Go Group ay kinakansela. Hoy, Boss Chen, wag niyo pong kanselahin, Boss Chen. Boss Chen, bigyan niyo po sana ang Go Group ng isa pang pagkakataon. MS, Yeching, walang mata ang pamilyang Go para makakita ng tunay na halaga. Bakit hindi ka na lang magtalaga ng bagong partner? Ako. MS, Yeching, basta ako ang pipiliin mo. Sasambahin kita. Pakasalan mo lang ako. Pupunta na tayo ngayon para magpakasal. Umalis kayo, layas. Ginoong Gyu, bakit ka biglang nagmamakaawa ng ganito? Xiao King, ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lin. Ikaw lang ang may karapatan na maging nobya ko. Jijo, sinabi mo, ako lang ang mamahalin mo. Tumahimik ka. Yeking, kung papayag ka lang, pupunta na tayo ngayon para magpakasal. Ginoong Gyu, kayo at si Lin Zilan, mas mabuting tapusin muna natin ang pusta natin. Ayoko. Nakakakahiya naman ito. Ayaw mo rin namang mapahiya ako ng ganito, di ba? Ginoong Gyu, kanina lang tayo nagpustahan. Maraming tao ang nakakita. Kung hindi mo matutupad ang pangako mo, baka pagdudahan ka ni Chairman Chen sa iyong pagkatao. Hoy, huwag. Sige na, magpapaputok ako. Ngayon na. Jijo, hindi ako. Lin Zilan, kung makakaapekto ka sa pakikipagtulungan ng Zhongxing at Gyu Group, hindi kita patatawarin. Sige na. Nasaan si Manager Chen? Umalis na si Manager Chen. Pinirmahan na ni Manager Chen ang kontrata. Ako ang magiging responsable. Xiao King, ang galing-galing mo. Hoy, tingnan nyo, nakuha ng aming pamilya Gyu ang proyekto ng Zhongxing. Congratulations, Gong Sigyu. Congratulations. Yeching, akala mo ba panalo ka na sa pagtulong kay Jijoge na makuha ang proyekto ng Zhongxing? Panaginip lang yan. Lin Zilan, hindi mo pa ba maintindihan? Tulad ko na may kakayahan at may angkang totoong heiress. Ang gusto ni Gu Zaizo na pakasalan. Kung ikaw naman, manatili ka na lang sa pamilya Lin bilang aso't pusa. Kung susunod ka ng mabuti, bibigyan ka naman ng makakain. Yeching, patutunayan ko kay Jijoge na ako ang pinakaangkop na maging asawa niya. Manager Wu, tuloy po. Ito po si Manager Wu ng Zhongxing Group. Ipinadala siya ni Manager Chen para mamahala sa proyektong ito. Manager Wu, umaasa kami sa inyong gabay sa mga susunod. Manager Wu, maupo po kayo. Hello. Oh, hello. Naaksidente ang kaibigan mong si Yao Jingjing. Pumunta ka agad sa ospital. Ano? Sige, pupunta ako agad. Manager Wu, talagang pasensya na. May emergency ako. Yeching, anong meron? Kailangang iwan si Boss Wu. Naaksidente ang kaibigan ko. Mas importante pa ba ang kaibigan mo kaysa kay Boss Wu? Aksidente lang yun. Hindi naman mamamatay. Pwede kang pumunta mamaya. Yeching, kung lalabas ka ng conference room na ito ngayon, ang proyektong ito, hindi mo na kailangang pangasiwaan. Yiking, galit na si Boss Wu. Mag-apologize ka na agad. Wala akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Nakakagalit. Hoy, Boss Wu, Boss Wu. Sa wakas, naisagawa ng maayos ang pagpapaalis kay Yeching. Matalino talaga ang aking Xiaolan. Jingjing, kamusta ka? Malubha ba ang mga sugat mo? Xiaoqing, okay lang ako. Mga minor injuries lang. Wala namang malubha. Kinabahan ako ng husto. Buti naman. Pasensya na ha. Naabala ba ang trabaho mo? Mas importante ka, basta't wala kang nangyari. Nakakampante na ako. Xiaoqing, salamat. Huwag mo nang sabihin yan. Magpahinga ka ng mabuti.
Narinig kong mabigat ang sakit ng kamag-anak mo. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Magpanggap ka lang na may sakit mamaya. At lokohin si Yeking na pumunta sa ospital. At sayo na ang perang ito. Ayaw ko. Sumisikat na si Yeking ngayon. Hindi ka ba nakangarap na umangat ng mabilis kahit hindi para sa sarili mo? Dapat mong isipin ang pamilya mo. Ganito dapat, basta't susundin mo ang mga utos ko sa hinaharap. Kapag nakaangat na ako, gagawin kitang mayamang asawa. Ginoong Wu. Nakita naman ninyo, hindi talaga pinapahalagahan ni Yeching ang inyo. Mas mabuti pa, ang palitan nyo ng masunuryang tagapamahala, mas magiging maayos ang pakikipagtulungan. Ano sa tingin nyo, ako kaya? Pwede rin namang ikaw ang ipalit, pero may kondisyon ako. Ano po iyon, Ginoong Wu? Matagal na akong humahanga sa Chenli Jiangshanto ng pamilya Lin. Kung maaari lang itong hiramin, para matingnan, ikaw na ang mamamahala sa proyekto. Ano po ang sinabi ninyo? Gusto ninyong makita ang Chenli Jiangshanto ng aming pamilya. Imposible iyon. Hindi papayag si Papa. Titingnan ko lang naman, para mabuksan ang aking pananaw. Ano, natatakot ka bang hindi ko na isasauli, Binibining Lin? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin, Ginoong Wu. Binibining Lin, kung hindi mo magawa, ang simpleng bagay na ito, ang proyekto sa Zhongxing, ay ipagpapatuloy pa rin ni Yeching. Huwag naman po. Gusto lang naman po ninyong makita ang Chenli Jiangshanto ng pamilya Lin, di ba? Walang problema. Bukas, dadalhin ko na ang Chenli Jiangshanto sa inyo. Mabuti. Sana'y maging matagumpay ang ating pakikipagtulungan. Hindi mo inaasahan to, di ba, Yeching? Ang Chenli Jiangshanto na nabawi mo, ang magiging tulay ko para umangat. Kakaiba, saan kaya napunta? Tiyak na dinala ko ito, naiuwi ko ito. Hinahanap mo ba ang proposal ng group? Nasa akin. Linzilan, wala kang modo, hindi kita pagagalitan. Pero sana tandaan mo, huwag mong gagalawin ang gamit ng iba ng basta-basta. Gamit ng iba. Yeching, ang tagapamahala ng proyekto sa Zhongxing, ay ako na ngayon, wala ka na sa laro. Ba? Pero huwag kang masyadong magsaya. Tapos na ang usapan, wala nang magbabago. Lin Zilan, pumunta ako sa Zhongxing kanina. Sabi nila wala talagang mataas na opisyal na apelyido ay Wu. Yung Ginoong Wu na yon ay isang manloloko. Anong manloloko? Nakita ko siya sa Zhongxing. Noon, wala na. Yung 1,000 Li of Rivers and Mountains ko, nasa kanya pa. Anong 1,000 Li of Rivers and Mountains? Lin Jilan, ginalaw mo ang 1,000 Li of Rivers and Mountains. Ginoo, may masamang nangyari, nawala ang 1,000 Li of Rivers and Mountains. Tinanong ko ang mga katulong. Sabi nila, kahapon, si Binibining Jilan lang ang nakita nilang pumasok sa collection room. Lin Jilan, saan mo dinala ang 1,000 Li of Rivers and Mountains? Tatay, pasensya na. Yung Ginoong Wu na iyon, ang nag-utos sa akin na dalhin ang 1,000 Li of Rivers and Mountains. Para pagmasdan niya ng isang gabi, gagawin niya akong project manager. Kaya nga, Tridor ka, para sa proyekto ng Go. Kinuha mo pa ang 1,000 Li of Rivers and Mountains. Napakatanga mo talaga. si Yeching ang may pakana. Hanggang ngayon, ibinabato mo pa kay Yeching. Nakakabigo ka talaga. Bakit ngayon ko lang napansin na ang tanga at sama mo pala? Tatay, pasensya na. Gustong-gusto ko lang magtagumpay. Kuya Jijo, tulungan mo naman ako. Ginawa ko ito para sa iyo, para sa pamilya Go. Bitiwan mo ako, hindi kita pakakasalan, tanga ka. Mayor Domo. Palayasin mo siya. Tatay, nagkamali ako. Tatay, patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Huwag mo akong paalisin, tatay. Bakit mo ako tinawag dito? Hindi kaya, hindi pa sapat yung sampal ni Papa sa'yo. Kaya humihingi ka ng sampal sa akin. Yeching, pasensya na. Noon kasi, natatakot ako na agawin mo sa akin. Yung pagiging bunso, mali ako. Ako ang dapat magpakamatay. E di magpakamatay ka. Yeching, Biro lang yon, Linzilan, pinapatawad na kita, yung mga nangyari noon. Kalimutan na natin. totoo ba yan? Eddie, tagay tayo, para magsaya tayong magkapatid. Ito, hindi ako inom nito, at malalason agad, no? Hindi naman, taos puso akong humihingi ng tawad sa'yo. Kampante ka na ngayon. Yeching,
Aminado ako, ang galing mo. Pagbalik mo, agad mo akong inagawan ng pagiging bunso at napagkatiwalaan ka pa ni Papa. Pero, kung maging cute ka, tatanggapin ka pa kaya ni Papa? Ano ibig mong sabihin? Ang kape. Nilagyan mo ng gamot ang kape, di ba? Alam mong galit ako sa'yo, tapos iinumin mo pa tong kape ko. Yeching, ang tanga-tanga mo talaga. Nasa kama na siya. Dali, pumunta ka na dito. Huwag kang mag-alala, malapit na ako. Sisiguraduhin kong mapasaya ang kaibigan mo. Yeching, mag-enjoy ka. Bukas, babalik ka na naman sa putik, at yuyura ka na naman ng iba. Narinig ko yung tunay na anak na babae ng pamilya Lin. May kasamang lalaki at nag-check-in dito. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Hindi ba't pinakasalan ng pamilya Go? Yung tunay na anak na babae na to, di si Young Master Go. Niloloko na pala? Tito, ang pamilya Gu ay laging malinis ang pangalan. Hindi talaga namin papayagan ang ganitong kagandahan na pumasok sa aming pamilya, na magdudulot ng kahiyan. Hindi ko kinikilala ang kasalang ito. Ako si Gu Zaizo. Zaizo, huwag kang magpadalos-dalos. Baka nagkakamali lang. Tingnan muna natin. Grabe, eksena ng paghuhuli ng kabit. Ang galing. Ganito pala ang pinalaki ng pamilyang Lin. Nakakakahiya talaga. Tiyak na hindi na siya pakakasalan ni Young Master Gu. Kung hindi, ang ulo niya ay magiging berdeng pastulan na. Gago, tumayo ka. Yi King, personal ka ng sinundo ni Papa. Huwag ka nang magtago. Lumabas ka na. Lumabas ka. Hoy, huwag kayong kumuha ng litrato. Tigilan nyo yan. Yi King, isa kang dalagang anak ng pamilya Lin. Ganitong klaseng lalaki, nagawa mong halikan. Talagang binaboy mo ang pangalan ng pamilya Lin. Yi King, para lang sa isang lalaking to, niloko mo ako, wala kang hiya, edi hindi na rin kita pagbibigyan. Xiaolan. Xiaolan. Ikaw, Si Yeching. Siya ang nanaksak sa akin, tapos itinapon nitong lalaking ito sa kama ko. Siya ang may gusto na sirain ako. Ma'am, pwede mo akong saktan, pero hindi mo ako pwedeng insultuhan. Kahapon pa nga, ikaw ang nangakit sa akin, at nangako ka pang bibigyan mo ako ng pera. Kung hindi, hindi ko naman ipipilit ang sarili ko, para maglingkod sa'yo. Ikaw, kung ano-ano ang sinasabi mo. Huwag niyo nang kuhanan. Mahal, siya ang unang nangakit sa akin. Ikaw, tong malandi, naghanap ng lalaki. Sa asawa ko pa talaga, sasampalin kita. Wala akong ginawa, Papa, Kuya, tulungan niyo ako. baka nagkakamali lang. Nagkakamali, kung sampailan kita, kamali rin ba yun? Ikaw. Umalis ka. Ano nang nangyari? Linzilan. Bakit mo naman ginawa ang sarili mong ganyan? Yeching. Ano ba yung pagka-innocent mo? Binayaran mo yung lalaki. Gusto mo akong sirain. Papa, wala akong kinalaman dito. Kung ayaw nyo maniwala, imbestigahan nyo. Major Domo. Imbestigahan mo. Huwag kang pupunta. Anong nangyari sa'yo, Xiaolan? Hindi mo ba gustong malaman ang totoo? Linzilan, ganyan ka ba katakot? Dahil ang bitag na ito ay talagang para sa akin. Shaolan. Totoo ba ang sinasabi ni Xiaoqing? Magsalita ka. Kapag nagsinungaling ka pa ng kahit isang salita, hindi kita patatawarin. Pa, alam kong nagkamali ako. Nagseselos ako kay Yeching. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Pa, talagang alam kong mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Walang hiya ka. Inagaw mo ang buhay ni Xiaoqing sa loob ng 22 taon. Hindi ka man lang nagpapasalamat. Gusto mo pa siyang sirain. Mayordoma, maglabas ka agad ng pahayag sa dyaryo. Mula ngayon, ang pamilya Lin at si Lin Jilan ay walang kinalaman sa isa't isa. Pa, samahan ko kayong umuwi para magpahinga. Pa, huwag kang aalis. Talagang alam kong nagkamali ako. Kuya Jijo. Anong maruming bagay ang nangahaspang humawak sa akin? Kuya Jijo, huwag kang aalis. Bumalik ka. Kuya Jijo, buksan mo ang pinto. Talagang alam kong mali ako. May dahilan ako. Ate Leo, si Kuya Jijo ba ang nagpapatuloy sa akin? Hindi ka na ang dalagitan ng pamilya Lin. Pinapalayas ka ng binata namin. Wala na akong natira. Kahit si Kuya Jijo ay ayaw na sa akin.
Hoy, anak, ayos ka lang ba? Halika, uminom ka ng tubig para lamambat ang lalamunan mo. Salamat po, inang. Nako, anak, nagising ka na rin. Kung hindi ka pa nagising, malalampasan na ang magandang oras. Anong magandang oras? Siyempre, yung magandang oras para sa kasal mo, at ng anak kong si Dabaw. Ang anak ko, guwapo at matipuno, matatalino at mabilis matuto. Kung ikakasal ka sa anak ko, napakaswerte mo talaga. Tara na, tara na. Anong kasal? Ayoko, bitawan niyo ako. Ngayong araw na ito, magpakasal ka man o hindi, kailangan mong pakasalan siya. Ang kasal na ito, pinagkasunduan at sinang-ayunan ng pamilya mo, ang mga Lin. Ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo na ang nobya ni Dabaw, para sa seremonya. Bitawan nyo ako. Bitawan mo ako. Pipilitin ninyo akong magpakasal. Ubo. Ayokong pakasalan ang may sakit na ito, yukod sa mga magulang. Saklolo, may tutulong ba sa akin? Yukod sa isa't isa. Tapos na ang seremonya. Haha, nobya. May nobya na ako. Hindi ako nobya mo. Umalis ka dyan, anak ko. Anak ko, ikaw na hamak na babae, bayaran mo ang buhay ng anak ko. Oy, Jiyang. Napakaraming salamat sa pagbisita ninyo sa Lin Group. Nagningning ang aming opisina. Pag-usapan muna natin ang negosyo. Sige, maupo po kayo. Magandang araw po, Yang. Ako po ang magpapakilala sa proyektong ito na ating pagtutulungan. Tingnan po ninyo ang malaking screen. Ito ba ang dapat kong isara? Lin Wangchuan. Grabe naman kayo. Hanggang ako, hinahamak ninyo. Kanselado na ang proyektong ito. Jiyang, hindi po ganoon. Pakinggan ninyo ako. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Paano nangyari ito? Ye Ching. Baliw ka ba? Sinabi kong ipakilala mo ang proyekto, hindi ang pagtawanan ng pamilya ni Jiyang. At hamakin siya. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Tay, huwag na po kayong magalit. Siguradong hindi sinasadya ng kapatid ko. Sa totoo lang, dapat pa nga natin siyang pasalamatan. Pasasalamatan ko pa siya? Nasira niya ang proyekto kay Jiyang, at pasasalamatan ko pa siya? Ngayon, si Iyang ang kinainisan ni King. Hindi naman takot ang aming pamilyang Lin. Pero paano kung sa susunod? Ay isang napaka-importanteng tao na ang kanyang maagrabyado. Iyon ang tunay na kapahamakan para sa amin. Ye Ching, simula ngayon, suspendido ka. Maghintay ka ng susunod na abiso tungkol sa iyong trabaho. Babae ka, dapat nasa bahay ka lang nag-aalaga ng bata. Hindi ka bagay sa mga laro at panlilinlang. Dito sa negosyo. Paalam, Lil Sister. Shao Ching. Minamaliit ko si Lin Zibay. Hindi ko inakalang mapapalitan niya. Ang EXP na inihanda ko. May traidor sa paligid ko. Binibini. Ay, pasensya na. Nadulas ang paa ko. Aray, ang binti ko kasi, hindi ko alam kung bakit ngayon. Palagi kong natatamaan ang upuan. Hoy! Hindi ka magagalit, di ba? Ayos lang, pero mas mabuti kung ikaw ang mag-ingat sa paa mo. Lin Zibo, sinadya mo yan. Sinadya ko, isang basurang pinalayas sa kumpanya. Anong karapatan mong makisalo sa mesa ko? Ano naman kung pinalayas ako? Hindi magtatagal. Babalik ako ng Marangya. Haha, babalik ng Marangya. Panaginip lang yan. Anong ingay-ingay dyan? Sumasakit ang paa niya, kaya palagi niya akong tinatapakan. Sinadya ko. Isipin mo na offend mo si Iyang, kaya bumagsak ang stocks ng pamilya Lin, at hindi ka pa nagbabago, hindi ko mapigilan. Tama ang sinabi ng kapatid mo. Dahil nagkamali ka, dapat kang mag-isip-isip sa kwarto. Mayor Domo, ihatid mo ang binibini sa kwarto niya. Binibini, maaari na po kayong bumalik sa inyong kwarto. Lin Zibo.
Ikaw naman ang susunod. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tay, tulungan mo ako! Bilisan mo! Tumigil ka dyan. Mag-ingat ka at bailang kitan ko ang leeg mo. Tumigil ka na. Bitawan mo siya. Babae, huwag kang makialam. Pinapabitiwan ko siya. Tinawagan ko na ang pulis. Kung hindi mo siya bibitawan, pagdating ng pulis, hindi ka na makakatakas. Nagbabanta ka sa akin? Dadalhin kita kasama niyan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tumigil. Itaas ang mga kamay. Huwag kang matakot, nahuli na ang masamang tao. Nailigtas din natin ang batang ito. Mga pulis, maraming salamat sa pagligtas ninyo sa anak ko. Isang binibini ang malaking nakatulong. Kung hindi niya pinigilan ng buong lakas ang kidnapper, hindi namin maagapan ang pagligtas sa iyong anak. Oo. Tutumbasan ko ng lubos ang aking tagapagligtas. Anak, tay, narito ka na. Ayos lang, nandito ang tatay mo. Yeching. Ikaw ang nagligtas sa anak ko? Kuya, Yi King. Anong ginagawa mo rito? pinapunta ako ni Papa. Sinira mo ang proyekto. Bakit ka pinapunta ni Papa sa kumpanya? Pumunta ako dito ngayon para pirmahan ang kontrata kay Iris Yang. Ginago mo siya ng husto. May sira ba sa ulo mo? Umalis ka na. Sinong may lakas ng loob na paalisin si Yeching? Yang. Ito, impossible yon. Noong mga nakaraang araw, ginago ka niya ng husto. Nakalimutan na ba ninyo? 3 araw na ang nakalipas. Iniligtas ni Yeching ang anak ko mula sa mga kidnapper. Ipinagtanggol niya ang dugo ng aming pamilya. Lubos akong nagpapasalamat kay Yeching. Tungkol naman sa nangyari noon. Sino ba talaga ang may pakana? Mr. Yang, kung wala naman pong problema, pirmahan na natin ang kontrata. Basta't ang magiging tagapamahala ng proyektong ito ay si Yeching. Pwedeng-pwede akong pumirma. Yang, baka po nagkakamali kayo. Tumahimik ka. Mr. Yang, itong proyektong ito ay laging si Yeching ang namamahala. Naghintay lang siya ngayon para makipagpirmahan sa inyo. E di pirmahan na natin. Yi King, huwag kang masyadong magyabang. Balang araw. Ilalantad ko ang totoong pagkatao mo. Kuya, galit ka ba? Kung hindi ka masaya, aalis na lang ako. Papa, para sa kapayapaan ng pamilya natin. Kalimutan na lang natin ito. Lin Zibo. Humingi ka ng tawad sa kapatid mong si Lin. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Nakita mo naman, siya ang unang nang asar sa akin. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, mukhang di mo na kailangang magpatuloy bilang financial director. Pasensya na. Ayos lang, kuya. Pamilya naman tayo. Hindi ako magdaramot. Talagang mabait ang aming si Ching. Ginoong Yang, tuloy po kayo. Salamat sa tiwala, Ginoong Yang. Maniwala po kayo sa Lins. Hindi namin sasayangin ang tiwala ninyo. Tay, nasuspendido na ako sa trabaho. Wala na akong karapatang pumirma. Ano? Nasuspendido? Ginoong Lin. Ano ang nangyari? Ginoong Yang. Kakadating lang kasi ni Ching sa Lin family. Medyo mahina pa ang katawan niya. Kaya naisip ko, bigyan siya ng mas mahabang pahinga. Kung ganoon, ako na lang ang pipirma ng kontrata. Ano sa tingin ninyo? Hindi maganda. Malinaw na ang sinabi ko noon. Ang proyektong ito, dapat si Ching ang mamahala. Saka lang ako pipirma. Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Ginoong Yang. Sandali, ibabalik ko na agad ang posisyon ni Ching bilang presidente. Sigurado ka ba, Tagapangulo Lin? Baka naman pagkatapos nating pirmahan ang kontrata, isususpinde nyo ulit si Ching. Huwag kayong mag-alala, magpapaskil agad ako, online ng anunsyo tungkol sa pagbabalik ni Ching bilang presidente. Sinisiguro ko, hanggang matapos ang proyekto, si Ching ang magiging tagapamahala nito. Tay, napakabata ko pa. Hindi ko kayang dalhin ang mabigat na responsibilidad na ito. Sino ang nagsabing hindi mo kaya? Magaling ka. Ang posisyon ng presidente, dapat matagal nang sayo. Ginoong Yang, pwede na bang pirmahan ang kontratang ito? Pwede na ba? Siyempre naman, pwede na. Lins, bumalik na ako.
Ang hirap kong pinalaya si Yeking sa Lin Group. Bakit siya bumalik? Isang taong galing sa laylayan ng lipunan, isang probinsyana. Anong karapatan niyang mamahala sa akin? Zibo, huwag mong saktan ang sarili mo. Masasaktan ako. Umalis ka. Jingjing, pasensya na, hindi ko sinasadya. Naiinis lang talaga ako. Suntukin mo ako, suntukin mo. Suntukin mo ako. Zibo, huwag kang ganyan. Natatakot ako sa ganyan mong ugali. Jingjing. Huwag mo akong iwan, okay lang ba? Huwag kang mag-alala. Basta kailangan mo ako. Nandito lang ako palagi. Hindi, umalis ka na. Ngayon, si Yeking, ay tiyak na hindi ako palalampasin. Hindi kita pwedeng idamay. Umalis ka na, huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Hindi ako aalis. Zibo, ikaw na ngayon ang nag-iisang anak ng pamilya Lin. Ang posisyon ng chairman ay mapupunta rin sa'yo. Bakit ka matatakot sa kanya? Magsikap ka, okay lang ba? Tama ka. Kapag naging chairman na ako, hindi na dapat katakutan si Yeking. Jingjing. Tulungan mo ako, okay lang ba? Paano kita matutulungan? Xiaoqing. Salamat sa pag-ampun mo sa akin. Kung hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Walang anuman. Ang lalakas ng loob ng mga magnanakaw. Tiyak na dahil nakitang mag-isa ka lang nakatira. Kaya ganoon sila kawalang pakundangan. Habang hindi pa sila nahuli ng pulis, dito ka muna tumira sa bahay ko. Sige, abala na ako sa'yo. Tara na. MS, Yao, bakit ka napunta sa kusina? Medyo nagugutom ako. Pwede mo ba akong tulungang magpainit ng gatas? Ha, sige, sandali lang po. Salamat ha. MS, Yao. Salamat. Ay, hindi pa napapainit ang gatas. Ano nang nangyari? Kanina, sabi ni MS, Yao, gusto niya uminom ng mainit na gatas. Hindi ko pa napapainit, kinuha na niya ang gatas at umalis. Pagkatapos kong dalhan ng merienda si Papa, pupuntahan ko siya. Ito ba ang merienda ni Papa? Oo, ito nga yun. Jingjing. Salamat sa'yo. Kung wala ka, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Zibo, bitawan mo muna ako. Baka may makakita. Jingjing, kapag nakaupo na ako, bilang chairman ng Lin Group, pakakasalan mo ako. Ha? Sige. Tay, gusto mo bang kumain ng merienda? Salamat, Yeching. Maaga na rin ang oras. Mauna ka na at magpahinga. CJ, good night. Tay, ano nang nangyari sa'yo? Tulong. May tao ba dyan? Sir, anong nangyari sa inyo? Ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Bilisan mo. Tay. Yeking. Kung may mangyaring masama kay tatay, hindi kita patatawarin. Anong kinalaman ko sa nangyari kay tatay? Ikaw ang huling nakausap ni tatay. Siyempre, may kinalaman ka. Doktor, kamusta ang kalagayan ng tatay ko? Ginawa na namin ang lahat, Jilin. Pumanaw na si Jilin. Paano pwedeng mamatay ang tatay ko? Malakas pa naman ang katawan ng tatay ko. Nagkaroon ng biglaang atake sa puso si Jilin. Nang dalhin siya rito sa ospital, lampas na sa pinakamainam na panahon para iligtas siya. Pakikiramay. Tay, bakit ka nagmadaling umalis? Tay, hindi pa kami nakakapagbigay ng aming pagmamahal sa'yo. Tay. Hindi ko inaasahan to. Biglaan kasing nangyari ito. Biglaan kasi ang pagkawala ni Chairman Lin. Ngayon, wala tayong pinuno. Bumabagsak na ang stocks ng Lin Group. Kung magpapatuloy ito, malulugi ang pamilyang Lin. Anong dapat ikabahala? Hindi naman walang. Iniwang tagapagmana si Chairman Lin. Mga kasama, biglaan ang pagkawala ng aking ama. Labis ang aking kalungkutan. Pero tulad ng sinasabi ninyo, hindi pwedeng walang leader ang Lin Group. Bilang tanging lalaking tagapagmana ng Lin, ipinahahayag ko
na ako, si Lin Zibo, ang magiging bagong chairman ng Lin Group. Sang-ayon ako. Hindi ako sang-ayon. Hindi sang-ayon ng ate. Nakikipag-agawan ka ba sa pagmamana? Medyo ordinaryo lang si Lin Zibo. Sakim at mapagmataas, ang taong tulad niya, ang mamumuno sa Lin Group. Walang magandang kahihinatnan. Gago ka, ako ang financial director ng Lin Group. Sa loob ng ilang dekada, hindi pa ako nagkakamali. Bakit mo sinasabing hindi ako karapat-dapat? Dahil anak din ako ng pamilyang Lin. At ngayon, ako ang president ng Lin Group. Ang aking kontribusyon sa Lin Group, lahat kayo ay nakakita. Ako ang pinakaangkop na tagapagmana. Iking, talagang mapag-ambisyon ka pala. Ikaw, isang babae. Paano ka magiging chairman? Tumingin ka nga sa sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Kuya, mula noon, ang mga mataas na posisyon ay para sa mga karapat-dapat. Anong kinalaman ng kasarian? Kung ganyan ka rin lang hindi makontento, at nandito naman ang mga direktor, bakit hindi na lang tayo magbotohan ng hindi nagpapakilala? Botohan ang hindi nagpapakilala. Ano? Natatakot ka ba, kuya? Matatakot ako sa'yo. Tao, maghanda ng papel at panulat. Xiaoqing, may mangyayari kaya? Nakita na nila ang kakayahan ko. Kahit para lang sa sarili nilang kinabukasan, alam nila kung sino ang dapat iboto. Tapos na ang pagbibilang ng boto. 7 boto para kay Second Young Master. 8 boto para kay Eldest Miss. Panalo si Eldest Miss. Imposible yan. Paano ako matatalo ni Iking? Ako lang ang lalaking tagapagmana ng pamilya Lin. Paano ako matatalo? Ang negosyo ay parang digmaan. Kapag natalo ka, ibig sabihin kulang ka sa galing. Kuya, kung palagi mong isinisingit ang kasarian bilang dahilan, lalo ka lang mapapahiya. Yiking, ano naman kung nanalo ka? Para lang makapwesto bilang chairman, ginawan mo ng masama ang sarili mong ama. Isang babaeng walang puso ang ganyan. Hindi karapat-dapat maging chairman. Kuya, paano mo naman ako masasabihan na gumawa ng masama sa ama para lang mapigilan akong maging chairman? Nagsisinungaling, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ikaw ang gumawa ng masama sa ama. Saan ang ebidensya? Kung wala kang maipakita na ebidensya na gumawa ako ng masama sa ama, pagsisinungaling yan. Ebidensya. Sige, gusto mo ng ebidensya. Yao Jingjing, sabihin mo sa kanila. Noong gabi ng 3 araw, si Eking Baang, nag-utos sa'yo na lagyan ng gamot ang merienda niya. Oo, magkapatid ang turing namin ni Yeching. Hindi ko kayang tumanggi sa kanyang kahilingan. Ano, pag-inom ng gamot, hindi ba't dahil sa sakit na matay si Jilin? Para sa kapangyarihan, nilabanan pa ang sariling ama. Hayop na hayop talaga. Kahit ang uwak, alam kung paano magpasalamat. Si Yeching, nilabanan ng sariling ama. Talagang walang konsensya. Jingjing, hindi ba't nangako ka sa akin na hindi mo sasabihin sa iba? Xiaoqing, pasensya na. Oo, nangako ako sa iyo na hindi ko sasabihin. Pero si Jilin, hindi ko pwedeng hayaan na mamatay siya ng hindi malinaw. Narinig na ninyong lahat, di ba? Yiking, Para maupo sa pwesto ng chairman. nilabanan ang sariling ama. Hindi mapapatawad ng langit. Yiking, ngayon, siguradong mamamatay ka. Mga tauhan, hulihin niyo si Iking. Maglakas loob ka. Ako ang panganay na anak ng pamilya Lin. Kung ako'y sasaktan mo, kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan? Anong kahinatnan kung sasaktan? Ako, ang bagong chairman, ang mananagot. Tumigil kayo. Tatay. Paano buhay ka pa pala? Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na galawin ang anak ko. Tatay, Magaling ang ginawa mo, Xiaoqing. Talagang karapat-dapat kang maging anak ko. dahil magaling ang pagtuturo ni tatay. Hayop ka, para maaga ang grupo. Pinlano mo pa akong patayin. Tatay. Hindi ganun. Hindi kita pinatay, tatay. Siya, si Iking, kanina pa sinabi ni Yao Jingjing. Si Iking ang nag-utos sa kanya, nalagyan ng gamot ang midnight snack mo. Ano pong sinasabi ninyo? Ginoong pangalawang hepe, si Yeching po. Siya po ang nagutos sa akin na ilagay sa mangkok ng chairman. Asukal lang po iyon. Paano naging droga? Napakabait naman ni Xiaoqing. Isa palang malaking pagkakamali. Sabi ko na nga ba, palaging mabait at mapagmahal si Ginang. Yeching, paano niya magagawa? Ang isang kasuklam-suklam na bagay, buti na lang ay ligtas si Chairman Lin. Ang mga stock ng aming Lin Group ay naging matatag na. Mabuti. Naiintindihan ko na, magkakasabwat pala kayo. Yao Jingjing, ikaw pala ang laging tumutulong sa kanya para lokohin ako. Bakit? Hindi ba't mabuti ang trato ko sa'yo? Mabuting trito. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pagpapakasakit sa nanay ko hanggang magkasakit at ma-hospital. Tapos ay magbibigay ka ng pera ng peking pagkahabag. At gamitin iyon para takutin ako. Nasaktan si Xiaoqing. Kaya pala, alam mo palang lahat, at wala kang sinabi sa akin. Ginulo mo lang ako. Bihirang-bihira na tayong magkakasama sa isang lugar. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. May isang mahalagang pagbabago sa tauhan na nais kong ipahayag. Simula ngayong araw, si Lin Jibai ay tatanggalin sa posisyon bilang financial director at hindi na papayag ang pumasok sa Lin Group.
Tatay, nagkamali po ako. Ayaw kong matanggal. Tatay, susundin ko na po kayo sa lahat. Lahat, tatay, susundin ko na po kayo. Major Domo, itaboy palabas ang hayop na si Lin Jibay. Ngayon din, simula ngayon, ayaw ko na siyang makita kahit isang saglit. Umalis ka, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hawak-hawakan mo ako. Lin Jibay. Ito ang direktang utos mula sa akin. Bakit? Hindi mo ba ako iginagalang? Mukhang ang aking ama ay talagang hindi na magpapatawad sa kanyang anak na ito. Aray! Huwag kayong lumapit. Itay, Yiking, gusto mo bang iligtas si Itay? Ha, kung gayon, ipakita mo ang iyong sinseridad. Isang buhay para sa isang buhay, ano sa palagay mo? ha, Takot ka, hindi ba't ikaw ang pinakamapagmahal kay Itay? Ha, bakit? Ngayon ka natatakot. Zibo, huwag kang magpadalos-dalos, pag-usapan natin ito. Wala akong sasabihin sa'yo. Alam ko sa sarili ko, hindi ko na kailanman maaaring mana ang Lin Group. Kung hindi ako magiging maayos, kayo rin ay hindi dapat maging maayos. huwag kang magpadalos-dalos. Ako ang kikilos. Bilisan mo! Bilisan mo! Ano ba ang inaantay mo? Bilisan mo! Itay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sumunod ka, lumakad ka. Itay, niloko ako ni Yeking, ganoon din ang gagawin niya sa'yo. Tingnan mo ang nangyari sa amin na magkakapatid. Itay, hihintayin kita sa loob ng bilangguan. Itay, hihintayin kita sa loob ng bilangguan. Itay, samahan ko na kayong umuwi para magpahinga. Hindi na kailangan. May kasama akong tagapangasiwa. Xiao Qing, napakatalino ng chairman. Tiyak na hindi siya. Malilin lang ni Lin Zibo. Sana nga. Hoy, Xiaoqing, halika, umupo ka. Xiaoqing, alam mo ba ang Mrs. Shen ng Shen Group? Alam ko, napakagaling niyang babaeng negosyante. Nagustuhan ka niya. Gusto kanyang maging manugang na babae. Mukhang maayos naman ang kalagayan ng pamilya Shen. Kaya pumayag na ako. Magkakasal ang dalawang pamilya. Tatay, ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Shen. Tanga yon ah. Anong tanga? Si Mr. Shen ay medyo inosente lang. Siya ang nag-iisang anak ng pamilya Shen. Kapag ikinasal ka na sa kanya, ikaw ang magiging babaeng pinuno ng pamilya Shen sa hinaharap. Sa madaling salita, tapos na ang usapin sa kasal. Maghanda ka na lang para ikasal. Xiao Qing, Assistant Wang, dumating para kunin ang mga dokumento ng proyekto. Ito ang gusto ng tatay ko. Presidente Ye, kukunin ko muna ang mga dokumentong ito. Balik na lang ako mamaya para sa turnover. Pasok tayo, doon tayo mag-usap. Xiao Qing, bakit pinakuha ng chairman lahat ng proyekto natin? Gusto niyang ipakasal ako sa pamilya Shen. Ipakasal sa pamilya Shen. Yung Mr. Shen na. Yung Mr. Shen na yun, bobo yun. Paano kanya mapapakasal sa isang tanga? Sa pamilya Ling ngayon, ako na lang ang natitirang anak na babae. Natatakot siya sa akin. Natatakot si. Kung hindi dahil sa'yo, patay na sana siya. Ganito ba ang kapalit sa kabutihan? Sige na, huwag ka nang magalit. Turnover muna tayo ng trabaho. Nakakadiri talaga ang matandang iyon. Ang lansa talaga ng matandang iyan. Anong nangyari? Gago ba si Chairman Lin? Mas bata pa sa'yo ang babaeng to, di ba? Hindi siya nababaliw. Gusto niyang magkaroon muli ng anak na lalaki para magmana ng Lin Group. Pasok. Ye. Ipinaabot po ni Chairman na dalhin ninyo ang dokumentong ito sa kwarto 3088 ng Imperial Hotel para pirmahan ng kliyente. Sige, pupunta na ako. Manatili ka na lang dito, Yao. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ako ang busy. Ano ba ang problema mo sa akin? Jingjing, manatili ka na lang dito. Paano ka naman? Okay lang, walang mangyayaring masama. Mag-ingat ka. Hello? Enmet Wang. Anong oras na? Bakit wala pa ang kliyente?
Mga kalahating oras pa siguro. Maghintay-hintay lang po muna. CJ, paano nangyari ito? Baka ito ay isang bitag. Halik, mahal. Ginoong Shen, nagkakamali ka ng tao. Hindi ako ang asawa mo. Sabi ng nanay ko, ikaw ang magiging asawa ko. Kalmahan mo lang, niloloko ka lang ng nanay mo. Hindi ako niloloko ng nanay ko. Sabi ni mama, maglaro tayo ng hubot-hubad. Dugo. Anak, anong nangyari sa'yo? Masakit, Maria. Ayaw makipaglaro sa akin ng magiging asawa ko. Pinagbuhatan pa ako ng kamay. Ano? Hinayaan mong saktan ang anak ko. Mga bodyguard, kunin niyo ang batang yun. Imbes na magalit sa akin, mas mabuting pag-isipan ninyo kung paano kayo magpapaliwanag sa aming pamilyang Lin. Magpapaliwanag? Ang tatay mo ang nagdala sa'yo rito. Ano pang paliwanag ang kailangan? Ano ang sinabi mo? Ang tatay ko, Kung hindi pangako ng tatay mo, nabuntisin ka muna bago ka pakasalan. Paano posible sa pamilya Shen na mag-asawa ng isang taong nasa ilalim ng lipunan at promdi? paano posible na gawin iyon ng tatay ko? Tama na ang daldal. Bihira lang na magustuhan ka ng anak ko. Magtalik na kayo agad. Magtalik na, magkaanak ng lalaki. Hindi ako magpapakasal sa anak mo. Hindi ko sinasang-ayunan ang kasalang ito. Wala kang magagawa, mga tauhan. Hawakan siya, at magtalik kayo ng binata. Rick Shen, babae ka rin. Hindi ka ba nahihiya na dudumihin? Ang isang dalagang ganito, Ang pagpasok sa pamilya Shen ay swerte mo sa ilang henerasyon. Anak, huwag kang matakot. Itinuro sa iyo ito ni Mama. Bilisan ninyo ang pagtatalik. Mga bodyguard. Mahal, halikan mo ako, magkaanak ng lalaki. Sunog. May sunog. Tumakbo na tayo. Mises, nasusunog sa itaas, umalis na tayo. Mings, umalis na tayo. Mings, Pero hindi pa kami nagkakaanak ng lalaki. hindi naman nagmamadali ang pag-aanak ng lalaki. Marami pa tayong pagkakataon sa hinaharap. Bilisan ninyo, umalis na tayo. Xiaoqing, ayos ka lang ba? Jingjing, bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa iyo, kaya sumunod ako. Huwag kang mag-alala, umalis na ang mga Shen. Okay ka lang ba? Bakit napakapula ng mukha mo? Dalhin mo muna ako sa ospital. Ang galit na ito ngayong araw. Itatak ko sa isip. Sasabihin ko sa'yo, basta magkaanak ka ng lalaki para sa akin. Para magpatuloy ang lahi ng pamilya Lin. Hihi, Pwede na kitang pakasalan bilang ginang Lin. Ginoong Lin, hindi pa ako handa. Sa harap ko, wala kang karapatang tumanggi. Bitawan mo ako. Ikaw, munting kaibig-ibig. Kapag pinag-anak kita, malaking karangalan yan para sa'yo. ako, sumama ka sa akin. Tay, kamusta ka na? Hindi pwede. Nasaan na yung kaibig-ibig na yon? Dapat habulin natin siya agad, dalhin sa presinto. Para makulong din siya. Pinalayas ko na siya sa Yuncheng. Ano ang sinabi mo? Walang hiya ka. Sinaktan niya ang sarili mong ama, tapos pinalayas mo pa? May respeto ka pa ba sa aking bilang iyong ama? Kung hindi ko siya pinalayas, hahayaan ko bang magreklamo siya? Naginahasa mo siya. Wala kang hiya. Pero ang pamilya Lin at ang Lin Group mayroon. Ang lakas ng loob mo, humarap ka sa akin ng ganyan? Paano ko ba dapat kausapin? Lin Wangshuan, matanda ka na. Gusto mo pang manggahas ng dalaga. Hindi ka ba natatakot masapian? Hindi ka ba natatakot na managinip ka ng masama? Ang kapal ng mukha mo. Pa, ganyan na ang kalagayan mo. Huwag ka nang gumalaw.
Baka lumala pa ang sugat mo. Ikaw din ang kumuha kay Baying, hindi ba? Napakabuti mong anak talaga. Naisahan mo pa ako. Tama nga ang sinabi ng kuya mo. Hindi ko kinuha si Baing. Ikaw ang pumili sa kanya. Ikaw ang nagtangkang gahasain siya. Anong kinalaman ko doon? Gusto ko lang maging mabuting anak. Dalhin ka sa ospital. At alagaan ka sa iyong pagtanda. Hindi ko akalain na ako, si Lin Wangchuan, matatalo ng sarili kong anak. Alam mo ba kung bakit ka natalo? Masyado kang mataas ang tingin sa sarili. Nakalimutan mong tao rin ang mga ordinaryong tao. Ang nangyayari sa iyo ngayon, karma lang ang tawag dyan. Dapat hindi ko na lang, isinama ka pabalik dito, salot. Dapat mas pinagsisihan mo. Na hindi mo ako pinatay noon. Malas na tao, nang ahas ka pa. Mabuhay ka na lang mag-isa. Sa susunod na buhay. Mag-ingat ka at huwag nang bumalik sa pamilya namin. Alam mo na? Kailan mo nalaman? Noong nakaraang buhay. Kumain ka ng mansanas. Kapag nasa home for the age ka na. Baka wala ka nang makain. Hinuli mo ako? Yeching, ang tapang mo. Doktor. Ang tatay ko, hindi lang may problema sa pag-iisip. Malala pa ang ugali niyang mambugbog. Kaya dapat bantayan niyo siyang mabuti. Kahit magkano ang gastusin. Papagamot ko siya. Huwag kayong mag-alala, MS, Sisiguraduhin naming bantayan si Chairman Lin. Para hindi siya makapanakit ng iba. Mabuti. Sa inyo ko na ipagkakatiwala ang tatay ko. Yeching. Yeching, ang bait mo. Ngayong araw, ang Lin Group ay opisyal na tatanggapin ang bagong chairman na si Iking. Narito ang live na coverage. Magnanakaw. Ang Lin Group, puno ng masamang hangarin. Mabilis. Nag-relapse na naman si Chairman Lin. Bigyan niyo ng sedative. Mga kasama, ang tatay ko ang pinakamahalaga sa akin. Nangyari sa kanya ang ganito. Mas masakit ito para sa akin kaysa kaninuman. Ngunit ang Lin Group ay buong buhay na pinaghirapan ng tatay ko. Ano man ang kailangang gawin, kailangan kong iligtas ang Lin Group. Umaasa ako sa inyong lahat. Walang hiya kang anak. Simula ngayong araw, ako ang maghahatid sa ating lahat sa rurok ng tagumpay. Magtutulungan tayo para likhain ang alamat sa negosyo. Nakita na namin ang aming chairman.